Celebox. Sa lugar ng Butan ay doon ipinanganak ang babaeng si Rosenda, 21 years old at isang mabait na prinsesa ngunit walang kalayaan. Yaya, ayokong magpakasal. Ayokong makulong sa isang buhay na walang kasiyahan. Yaya, gusto kong maging malaya kagaya ng sinasabi mo tungkol sa Pilipinas. Si Cruz Falcon, 28 years old, isang businessman ngunit tila walang bahid ng kasiyahan sa buhay. Ayun naman pala eh. Get your garbage out on top of my car. Ang dalawang taong ito ay kapwa lumaki sa magkaibang bansa, subalit paano kung pagtatagpuin ang kapalaran at pagkakataon ng dalawang taong magkasalungat? Paano kung ang pagmamahal pala ay maging panandalian lamang? Hanggang saan kaya ito kayang ipaglaban? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Maganda ba talaga sa Pilipinas, Yaya? Tanong ni Rosenda sa kanyang Pinay na yaya at base sa kwento nito sa kanya ay nakakabighani ang bansang Pilipinas. Oo naman, prinsesa. Maganda ang Pilipinas. Mga tao doon ay malaya, masaya, simple at payak pero namumuhay na may sigla. Maganda ang Pilipinas, prinsesa. Araw-araw nga akong nangungulila sa sarili kong bansa. Sagot ni Leia na kasalukuyang yaya ni Rosenda at halos ina na rin ng dalaga. Dahil maliit pa lang si Rosenda, ay siya nang nag-alaga rito. Yaya, gusto kong salitang Tagalog at kahit na marunong na ako nito, dahil sa turo mo ay gusto ko pang higit itong matutunan at balang araw ay gusto kong makapunta sa Pilipinas. Yaya, maaari mo ba akong bigyan ng diksyonaryo? Gusto ko pang mas maunawaan ang salita ng Tagalog. Wika nito na ikinalaki ng mga mata ni Leia. Sigurado ka ba? Sigurado po ako, Yaya. Masiglang wika ni Rosenda at buo ang kaniyang pasya. Dahil sa kagustuhan ng alaga ay binigyan ito ni Leia ng diksyonaryo at ang diksyonaryo na yon ay palaging binabasa ni Rosenda. At mabilis itong natuto sa salitang Tagalog. Isang araw ay nagmamadali ang kasalukuyang reyna sa kanyang bawat hakbang at hinahanap nito si Rosenda. Leia, nasaan ang alaga mo? Taas kilay na tanong ng reyna habang may nakasunod itong dalawang alalay. Ang prinsesa po, nasa loob po. Sagot ni Leia. Nang marinig ang mga katagang yon, ay agad na pumasok ang reyna sa loob ng kwarto ng anak. Ina? Bulalas ni Rosenda matapos makita ang ina at dali-daling itinago ang kanyang diksyonaryo sa ilalim ng kanyang unan. Ina, anong meron at naparito ka? Rosenda, nais kong ipaalam sa'yo na malapit na ang iyong kasal sa anak ng royal. Kaya't paghandaan mo ito. Anunsyo nito at napatayo si Rosenda mula sa kanyang kama. Ina, kasal? Bakit? Wala pa akong iniibig, ina. Huwag mong sabihin na ipapakasal mo ko sa hindi kilalang lalaki. Nasa wastong edad ka na, Rosenda. 21 ka na at kailangan mo nang magpakasal. 10 araw mula ngayon ang hihintayin para sa kasal mo sa binata kaya't nais kong ihanda mo ang iyong sarili. At sa susunod na linggo'y makikita mo ng lalaking pakakasalan mo. Tandaan mo, babae ka. At ginawa ka para sundin ang lalaking mapapangasawa mo. Kailangan mong sundin ang lahat ng gusto niyang ipagawa sa'yo. Pero ina, magtigil ka. Sigaw nito at agad na tumalikod ng walang kaabog-abog. Nang makalabas ang reyna, ay pumasok si Leia sa silid ng alaga na ngayon ay lumuluha na. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Naiiyak din ako kapag lumuluha ka, prinsesa. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Naiiyak din ako kapag lumuluha ka, prinsesa. Ahalo niya sa dalaga at yumakap ito ng mahigpit sa kanya. Ihaya, ayokong magpakasal. Ayokong makulong sa isang buhay na walang kasiyahan. Ihaya, gusto kong maging malaya kagaya ng sinasabi mo tungkol sa Pilipinas. Ihaya, hindi ko kayang maging sunod-sunuran lang sa magiging asawa ko. Paano kung gusto niya akong tumahol? Eh di tatahol din ako. Paano kung gusto niya akong tumalon? Eh di tatalon din ako nang walang tigil. Ayoko nang ganun, Ihaya. Gusto kong maging malaya.
Tulungan mo ko. Aalis ako rito sa palasyo. Gusto kong pumunta ng Pilipinas. Anak, hindi pwede iyon. Mapapahamak ka. Wala kang alam tungkol sa Pilipinas. Kakayanin ko, Yaya. Pakiusap, tulungan mo akong maging malaya. Pagmamakaawa ni Rosenda at pinag-isipan niyo ni Leia. Lumipas ang 1 linggo, ay araw na ng pagpapakilala kay Rosenda sa magiging asawa nito at doon na ang buong pamilya ng Royal. Leia, palabasin mo na ang prinsesa. Utos ng Reyna at abala ito sa pakikiharap sa mga panauhin. Pababa na po ang prinsesa, Reyna. Sagot ni Leia at kinakabahan sa kanilang plano ni Rosenda. Sa araw na ito ay abala ang palasyo, kaya ito rin ang pagkakataon na tumakas. Habang tumatakbo ang oras ay hindi pa bumababa si Rosenda at hindi na mapakali ang Reyna kaya't muli nitong nilapitan si Leia. Leia, bakit ang tagal naman ni Rosenda? Kanina pa naghihintay ang magiging asawa niya at ubos na ang dila ko para aliwin sila. Nasaan na ba ang alaga mo? Mahina ngunit gigil nitong tanong kay Leia. Mahal na Reyna, labag po sa loob ni Rosenda ang kasal na ito, kaya siguro natatagalan siya sa loob. Alam mo na, hindi po umiibig ang prinsesa at ngayon lang siya makikisalamuha sa isang binata. Bigyan muna natin siya ng sapat na panahon para ikalma ang sarili. Sagot ni Leia at tila nakumbinsi naman ng Reyna. Sige, baka yan nga ang dapat gawin. Sagot nito at muling nakipag-usap sa kaniyang mga panauhin. Sana naman, nakalipad ka na sa lugar na gusto mo, Rosenda. Panalangin ni Leia dahil batid niyang nasa airport na ngayon ang kaniyang alaga. Habang ang Reyna naman ay natutuyot na ang lalamunan sa pakikipagkwentuhan sa kaniyang mga panauhin at muli nitong nilapitan si Leia. Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin si Rosenda? Magtungo ka na sa kanyang silid at kung kinakailangan na hilahin mo siya palabas ay gawin mo. Mariing utos ng Reyna. Masusunod po, Reyna. Sagot niya at kunwaring sinundo ang prinsesa sa loob ng kwarto nito. Batid ni Leia na delikado ang kanyang ginagawa pero kailangan niyang galingan ang kanyang pag-arte upang paniwalaan siya ng lahat. Sabay humugot siya ng malawak na hininga at malakas na sumigaw. Reyna! Reyna! Sigaw niya at naalarma ang lahat sabay kumaripas siya ng takbo palabas ng silid at nakasalubong niya ang Reyna. Reyna! Ang prinsesa! Ulat niya at kunot noon na nabahala ang Reyna. Anong nangyari sa prinsesa? Nasaan ang prinsesa? Nawawala ang prinsesa, Reyna! Anong ibig mong sabihin na nawawala ang prinsesa? Wala sa kanyang silid ang prinsesa at walang iba niyang kagamitan, Reyna. Natatakot ako sa posibilidad na baka tumakas ang prinsesa. Ano? Tumakas ang prinsesa? Bulalas ng Reyna at nagmamadali itong pumasok sa silid ng anak at nakita niya ang kalat ng silid nito. At sa kaniyang palagay ay tama ang hinala ng yaya. Gigil itong napasigaw at agad na tinipon ang kanilang mga lalaking utusan. Lumabas kayo sa palasyo at hanapin niyo ang prinsesa. Kung kinakailangan baliin niyo ang kanyang mga daliri, gawin niyo. Magmadalit hanapin ang prinsesa. Kumando ng Reyna at agad na kumilos ang lahat. Habang sa kabilang banda naman ay balot na balot si Rosenda at ingat na ingat sa kanyang pagkatao. Kasalukuyang nakasakay na siya ngayon sa eroplano papuntang Manila, Philippines. Kahit natatakot siya sa kanyang magiging kapalaran sa buhay na pinili niya, ay nag-umapaw pa rin ang puso niya sa tuwa. Ang puso niyang malaya. Habang sa kabilang banda naman ay pagod na pagod ang mga tauhan na bumalik sa palasyo. Reyna, halos libutin namin ang buong lugar pero hindi namin magawang hanapin ang prinsesa. Palagay namin ay kung hindi siya nagtatago ngayon, ay nakaalis na siya ng bansa. Ulat ng isang utusan at galit na ikiniyom ng Reyna ang kaniyang mga kamao. Akala ba niya'y mabubuhay siya ng malaya? Akala ba niya'y malalasap niya ang buhay na gusto niya? Diyan siya nagkakamali. Maghihirap siya kung saang lugar man siya paroroon. At kung mangyayari yon, ay sinisigurado kong siya mismo maghahanap sa akin at gagapang pabalik at magmamakaawa na muli ko siyang tanggapin. Galit na wika ng Reyna at walang balak na hayaan lang ang anak. Habang sa kabilang banda naman, sa loob ng mahabang oras na biyahe,
ay narating na ni Rosenda ang Pilipinas. Unang salta pa lang niya sa syudad ay nalasap na niya ang kalayaan. Tama nga si Yaya. Maganda ang Pilipinas kahit mausok at maingay. Mabuti na lang at marunong na akong magtagalog, kaya madali lang sa akin na makipag-usap sa mga taga rito. Ani sa kanyang isipan na tila'y nakawala sa isang maliit na hawla. Matapos lasapin ng sandali ay agad nagtungo si Rosenda sa isang hotel upang mag-check-in. 12,300 pesos for a night, ma'am. Wika ng front desk kay Rosenda. Kukunin ko. Gusto kong manatili rito sa loob ng 6 na buwan. Tura niya at nanlaki ang mga mata ng front desk. 6 months? Opo, 6 months and here. Aniya, sabay binigay ang kanyang card. Kinuha ng front desk. Ngunit sa pag-iskan nito, ay ibinilik lang nito ang card sa dalaga. Ma'am, walang laman po ang card niyo. Anito at pinagtaka ito ni Rosenda. Wala? Hindi yan maaari. Subukan mo nga ulit. Tura niya at pinagbigyan siya ng staff. Ma'am, wala po talagang laman. Sige, ito na lang. Aniya at nagbigay ng panibagong card. Sa muli ay umiling ang staff at muli na namang ibinalik ang card sa kanya. Ma'am, wala din pong laman. Hindi yan maaari. May mga laman ang cards ko. Ma'am, pasensya na po pero wala po akong maskan. Sagot nito at buntong hiningang nababahala si Rosenda. Sige, ito na lang, tsaka ito, at ito pa. Kung hindi pa sapat, ito na rin, at ito, tsaka ito. Pakiskan ng lahat. Aniya at binigay na lahat ng card sa staff. Kagaya ng utos niya'y isinaksak yon ng staff ngunit wala talagang napapala. Ma'am, wala pong laman ng lahat ng mga cards mo. Imposible! Ma'am, pasensya na po pero kung wala kayong ibabayad ay mabuti na po na umalis na po kayo kasi may ibang naghihintay sa serbisyo ko. Magalang na wika ng staff subalit nagmatigas si Rosenda. Hindi, may ibabayad naman ako. Maraming laman ng card ko kaya pakiskan mo nga ulit. Pagpupumilit niya at nagsisimula ng tumaas ang kaniyang boses. Ma'am, pasensya na pero kailangan mo na pong umalis at kung hindi mapipilitan akong tumawag ng gwardya. Wika ng staff at bagsak balikat na ibinalik ni Rosenda ang kaniyang mga card sa loob ng kaniyang bag. Nang makaalis sa loob ng hotel ay walang sayang binaybay ni Rosenda ang gilid ng kalsada, dala-dala ang kaniyang maleta. Inaasahan na niyang magiging mahirap ang lahat sa kaniya, ngunit hindi niya sukat akalain na magagawa siyang gipitin ng todo ng kaniyang sariling ina. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nakangisi ang reyna habang nakatanaw sa malayo mula sa kanyang bintana. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo, Rosenda. Bibigyan kita ng 1 buwan para bumalik sa akin at humingi ng kapatawaran sa kapangasan na iyong nagawa. Pinahihamokot ang buong pamilya natin kahit nararapat lang sa'yo ng parusahan. Saad ng reyna at nilaro-laro ang kaniyang buhok. Habang sa kabilang banda naman sa gitna ng gabi ay napaupo si Rosenda sa isang park at nakita niyang maraming pamilya na masaya kasama ang mga anak at mga magnobyo na nagmamahalan. Kahit mabigat ang kanyang loob ay napawi ito at pinapangarap na maranasan din niya ang sayang nakikita niya sa ibang tao balang araw. Ina, ayos lang sa akin na kinuha mo ang lahat sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Balang araw ay mapapatunahin ko rin sa'yo at sa sarili ko na hindi ako nagkamali sa landas na aking tinahak. Ina, kahit wala akong mga alahas na nakadikit sa aking damit, mga diamante na nakasabit sa aking tenga at leeg, ay ngayon ko lang naramdaman ang saya ng kalayaan. Kay sarap pala ang maging malaya-malayo sa pagiging perpekto kong prinsesa. Dito sa Pilipinas ay pwede nang maging ako, sa kung sino talaga ako, hindi sa kung ano lang ang nais makita ng ibang tao sa akin. Ina, bahalang araw ay babalik ako sa'yo, hindi para kunin muli ang pagiging prinsesa ko, kundi ang ipakita sa'yo na masaya ako. Aniya sa kanyang isipan na puno ng damdamin habang nagigilaw sa kanyang nakikita na tila bawat tao sa park ay nagmamahalan. Hindi nagtagal ay isa-isa na rin nawala ang mga tao sa park at siya na lang naiwan mag-isa. Nang makaramdam ng antok ay doon pinagkasya ni Rosenda ang kanyang sarili sa maliit at matigas na bangko at mahimbing na natulog. Kinaumagahan
ay maagang nagising si Rosenda sa ingay ng mga sasakyan at sa mga taong dumaraan. Sa kaniyang pagdilat ay agad siyang binulabog ng kumukulo niyang sikmura. Nagugutom ako pero wala akong pera. Aniya sa kaniyang sarili at hindi alam kung saan siya kukuha ng pagkain. Sinubukan ni Rosenda na manghingi ng pagkain sa iba't ibang mga tindahan ngunit napagtanto niya na kahit nagmamahal ng mga tao ay hindi pa rin madaling humingi ng tulong kung wala kang pera. Gutom na si Rosenda at uminom na lang siya ng tubig sa gripo upang pauwiin ang gutom. Matapos nito ay bahagya pa siyang naglakad at nakita niyang mga ukay-ukayan at isang ideyang pumasok sa kaniyang isipan. Tama, yan nga ang gagawin ko. Saad niya sa kaniyang isipan at inilapag ang kaniyang maleta upang ibenta ang kaniyang mga damit. Damit kayo dyan! Mura lang! Bili na kayo! Sigaw niya at agad niyang nakuha ang atensyon ng karamihan. Isa't isang bumili ang mga tao at nagkaroon siya ng pera kahit papaano basta't ibinibigay lang niya ang presyong gusto ng mga ito. Maligaya si Rosenda dahil makakakain na siya at isa pang babae ang lumapit sa kanya. Iha, magandang mga damit mo. Payag ka bang pakyawin ko ang mga ito sa halagang 500? 500? Sige po, sa'yo na po ang lahat ng mga yan. Naubos ang paninda ni Rosenda at wala na siyang natitirang damit para sa sarili. Upang punan ng kanyang gutom ay nagtungo si Rosenda sa isang bakery. Natatakam siya sa cake dahil ang cake ang bawal niyang kainin sa palasyo dahil ayaw ng reyna na tumaba siya. Subalit wala siyang masyadong alam sa pera ng Pilipinas. Magkano kaya yan? Tsaka magkano kaya ang kita ko? Hindi bali na. Basta't bibili ako ng cake. Ganado niyang sambit sa kaniyang sarili. Ma'am, ano po ang gusto niyo? Tanong ng tindera. Magkano po ang puti niyong cake? Yan, 450. Pabili ako isa, tsaka ito. Ito po bang 450? Tanong niya at pinakita ang 100. Nang mapansin ng tindera na walang alam sa pera ang dalaga, ay mabilis niya itong pinagsamantalahan. Hindi, 50 yan. Patingin ang pera mo. Anito at inilahad ni Rosenda ang kaniyang mga pera. Yang isa, iyan ang 450. Pagsisinungaling nito at tinuro ang 1,000. Nang ibabayad na ni Rosenda ang pera, ay pinigilan siya ng isang babae, kaya't nagtaka siya rito. Bakit? Tanong niya sa hindi kilalang babae. Itago mong pera mo, ako nang magbabayad sa'yo. Wika ng babae at galit na tinitigan ng tindera. Ikaw ha? Kita mong mangmangang tao pagsasamantalhan mo pa. Kayo talagang mga abuso. Akin ang cake niya. At huwag mo nitong uulitin ha, kung hindi susumbong kita sa amo mo. Pagbabanta ng babae. Humingi ng pasensya ang tindera at dinala ng babae si Rosenda sa sarili nitong pamamahay. Anong pangalan mo? Tanong ng babae sa kanya. Rosenda. Ako si Rosenda. Rosenda, ako pala si Tinay. At ito naman ay si Kesha. San ka ba galing? At para kang bagong salta rito. At bakit wala kang alam tungkol sa pera? Wala akong alam kasi hindi ako nakapag-aral. Pagsisinungaling niya upang hindi malata ang kanyang tunay na pagkatao. Saka wala akong pamilya at wala akong matutuluyan. Pwede bang makikain? Dugtong niya. Hindi ka pala nakapag-aral. Naintindihan ko na kung bakit parang wala kang alam. Mukha ka namang mabait, Rosenda. At babae ka, hindi ka pwedeng pag-alagala sa lansangan. At marami ang mapagsamantala dyan sa tabi-tabi. Kaya pwede kang manatili kasama namin ni Kesha. Kung anong pagkain namin ay pagkain mo rin. Kung anong amin ay sa'yo rin. Pamilya ka na dito sa bahay namin. Magaan sa loob na pagtanggap ni Tinay kay Rosenda. Talaga? Ang bait mo naman. Maraming salamat. Sagot niya rito at napayakap kay Tinay. Sa ganoong paraan ay nakatagpo ng bagong tahanan si Rosenda. Kahit may mga taong mapagsamantala, ay marami pa rin ang may mabubuting loob, kagaya ni Tinay at Kesha. Hindi naramdaman ni Rosenda na naiiba siya sa tahanang yon, kundi ramdam niya ang pagkakaroon ng bagong pamilya. Kahit mahirap ang buhay at hindi ganoon kasagana kagaya ng buhay na kinagisnan niya,
ay masasabi niyang masayang-masaya siya. Dahil mahirap ang buhay ay tumulong si Rosenda sa paghahanap buhay. Si Tinay ay manicurista. Si Kesha ay tagatinda ng mani at siya naman ay naglalako ng mga gulay. Hindi rin mahirap sa kanyang pagbibilang ng pera dahil tinuruan siya ng dalawa kung paano kilalanin ang mga pera. At ngayon ay kasalukuyang naglalako na naman si Rosenda. Dala ang kanyang isang basket ng sari-sari at isang bilao ng talbos ng kamote. "Talbos kayo dyan! Masarap to sa bagoong!" sigaw niya at may isang babaeng bumili. "Magkano ang talbos?" 15 pesos lang. 2. Tura ng babae, saka inabot sa kaniyang bayad. "Maraming salamat sa buwan, mano." Ganado niyang sambit at nagpatuloy sa kaniyang araw. Sa kalalakad ni Rosenda sa kalsada sa ilalim ng mainit na araw, ay nagpasya siyang huminto muna sa harapan ng isang malaking building upang kahit saglit ay masilungan siya. "Uhaw? Nakakauhaw?" aniya sa kaniyang sarili. Ibababa sana niya ang kaniyang mga dala pero may tain ng aso ang malapit sa kaniyang kinatatayuan. Sa kaniyang tabi ay may isang magarang pulang kotse ang nakaparada at doon walang habas niyang pinatong ang kaniyang mga gulay tsaka ininom ang baon niyang tubig. Mula sa distansyang pagitan naman ay palabas na si Cruz mula sa kaniyang building nang biglang uminit ang kaniyang ulo matapos masaksihan kung paano binalahura ng isang dalaga ang kaniyang sasakyan. Kahit lakad takbo ang kaniyang ginawa, palapit sa walang muwang na babae. "What the hell are you doing to my car?" Galit na sambit ni Cruz at kulang na lang ay umusok ang ulo nito. Nagpalingalinga si Rosenda upang masigurado kung sinong kinakausap ng nag-iinit na binata. Ngunit wala siyang nakikitang ibang tao na maaaring kausap nito. At isa pa, sa kanya ito nakatingin. Ako bang kausap mo?" "Of course, ikaw. Sino ba bang tao dito ha? Di ba ikaw lang? Tsaka kaninong mga gulay ang mga to? Di ba sayo?" "Akin nga." "Ayun naman pala eh. Get your garbage out on top of my car." Demanda niya at natakot ang dalaga sa naniningkit na mga mata ng binata. "Oo na, kukunin ko na. Parang pinatong lang naman eh. Hindi naman nadumihan o nagasgasan." "At ikaw pang may lakas ng loob upang gumawa ng rason. Hindi basta-bastang kotseng pinatungan mo ng gulay, dalaga. Kahit buong buhay ka pang magtinda ng gulay, ay hindi mo mababayaran ang kotse ko." Wika ng lalaki at taas kilay na namewang ang dalaga. "At bakit ko naman babayaran yan? Hindi ko naman yan binibili." Sagot niya sabay walkout. Ngunit mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kanyang braso sabay hinila siya nito, pabalik at nagtama ang kanilang mga mata. Umuusok ang tenga ng lalaki at nag-aapoy sa galit ang mga mata nito na tila ay tinutupok siya ng mainit nitong ulo at ramdam niya ang masakit nitong pagkakahawak sa kaniyang braso. "Nasasaktan ako. Hindi ka ba pwedeng maging mabait?" Reklamo niya, ngunit hindi napatid ang binata sa kanyang reklamo. "Pilosopo ka rin ano? Alam mo bang mahal ang kotse ko?" "Alam ko, marami akong ganyan eh." Tura niya dahil ito naman ang totoo. Marami nga siyang mga mamahaling sasakyan sa kaniyang palasyo. "Hindi ka lang mahirap, sinungaling ka pa." Mariing bigkas ng binata at malademonyong ngumisi at saka hinaplos ang makintab at tuwid na buhok ng dalaga at marahan itong inamoy. "Not bad para sa isang mahirap. Mabango ka at pwede ka ng pagtiyagaan. Siguro, sinadya mo lang gawin ang ginawa mo para mapansin kita. Madali akong kausap, dalaga. Pwede kang sumama sa akin at pinapangako ko na ibibigay ko sa'yo ang ligayang nais mo." Magaspang nadugtong ng binata at may mali siyang hinaplos ang ibabang labi ni Rosenda, tsaka ito hinalikan. Nagulat ang dalaga sa ginawa ng binata, lalo na't ito pala ang kauna-unahang pagkakataon na nahalikan siya ng isang lalaki at wala man lang pahintulot mula sa kanya, kaya't hinawakan niya ng ulo nito sabay malakas na kinagat ang labi nito. Ow! Masakit na sambit ng binata at hindi makapagsalita dahil halos punitin ng dalaga ang kaniyang labi sa diin ng ngipin nito at sa sobrang sakit ay kulang na lang ay tumulo ang kaniyang mga luha. "Yan ang dapat sa mga lalaking walang respeto. Ano ha? Kala mo?" "Ako? Walang respeto? How could you? Don't you know who?"
Hindi na natapos ng binata ang kanyang sasabihin nang salubungin siya ng sampal ng dalaga. Ang lakas naman ng loob mo para baliktarin ang sitwasyon. Hoy, lalaking kalbo! Hindi ako kalbo. O sige, lalaking walang buhok. Para malaman mo, hindi mababayaran ng kahit anong yaman mo ang pagkatao ko. Matuto ka sanang rumispeto. Dahil kung sa susunod na pagkakataon na muli tayong magkikita, ay hindi lang yan ang aabutin mo. Saka anong pinagyayabang mo? Yung kotse mo? Sandali. Gigil niyang sambit at naghanap ng kung anong matigas na bagay. Hey! Anong balak mo? Ibaba mo yan! Tarantang wika ng binata matapos makitang malaking bato sa kamay ng dalaga, kaya't inawat niya ito upang protektahan ang kanyang kotse. Alis! Bitawan mo ako at para maturuan ka ng leksyon? Alis! Alam mo, itong gamot sa lalaking mayabang na tulad mo! No, I'm sorry. I will respect every woman, I promise. Just please, wag mong batuhin ang sasakyan ko. Pagmamakaawa ng binata. Ngunit huli na ang lahat matapos lumipad ang bato sa front mirror ng kaniyang kotse. Sa laki ng bato ay nabasag ang harapan ng kaniyang sasakyan at napahawak na lang ng kaniyang ulo ang binata at muling binaling ang kaniyang atensyon sa pasaway na dalagang may lakas ng loob upang hamunin siya. You! Ang lakas ng loob mo para gawin yun sa kotse ko. Hindi mo ba alam kung magkano ang presyo para ipagawa yan? Alam kong mahal at amaros na tayo. Matapang na bigkas ng dalaga at walang bahid na pagkatakot siya katinalikuran ng binata. And where the hell do you think you're going? Hindi ka makakatakas sa akin. Sambit ng binata at basta na lang binuhat ang dalaga at sinablay pati warik sa kaniyang balikat. Hoy! Buwisit ka! Ibaba mo ako! Hoy! Saan mo ko dadalhin? Tulong! Tulong! Dinudukot ako! Sigaw niya ngunit walang nais tumulong sa kanya at ang tingin sa kanila ng iba ay may away mag-asawa lamang. Sabay isnalampak siya ng binata sa loob ng kotse nito. Saan mo ba ako dadalhin? Pagwawala niya ngunit tuluyan siyang pinasok ng binata sa loob ng kotse. Sabing saan mo ako dadalhin? Dugtong niya at malakas na hinampas ng gulay ang balikat ng binata. Pwede bang itapon mo na yung damong hawak mo? Kalabaw, kambing at kabayo lang ang kumakain yan. Hindi. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako pinapalabas sa kotse mo. Pagwawala niya at salitang pinaghahampas ng talbos ng kamote ang binata. Ano ba? Saway ng binata at dalawang kamay na pinigilan ang nagwawalang mga kamay ng dalaga. At saglit na natigilan si Rosenda. Bakit ha? Hahalikan mo ulit ako? Gusto mo? Pagbabantay ng binata at tuluyang natahimik si Rosenda. Nang mapansing kumalma na ang dalaga, ay binitaw na ng binata ang kamay nito. Subalit muli itong nagwala. Hey! What are you doing? Taranta niyang sambit at niyakap ang paa nito upang hindi nito magawa ang nais nitong gawin. Hindi mo ba nakikita? Lalabas ako sa kotse mo at lalabas ako sa kahit sang butas! Seriously? Kahit sa butas pa ng salamin ko? Crazy. Bakit ang tigas ng ulo mo? Enough. I had enough. Konsumansyon ng binata at hinila ang dalaga pasalampak sa upuan ng kotse. Ano ba? Ibaba mo ako! Shut up! Mariin, malakas at broskong sambit ng binata. Sa boses nito ay hindi na ito nakikipaglaro kaya't natakot si Rosenda at kusang tumikom ng tuluyan ang kaniyang bibig. Sabi ko nga shut up. Look, I can tolerate na. Pinatungan mo ng gulay ang kotse ko. Pero ang basagin mo ang salamin ko, I can't forgive you. Face the consequences sa ginawa mo. You have to pay for your mistake. Anong ibabahid ko? Wala akong pera. Ito na lang oh, sa'yo nang kita ko. Aniya, at inabot ang 30 pesos niyang kita. Are you trying to annoy me? Hindi nga, sabi ko nga hindi. Mananahimik na. Tiklop niyang tugon at wala nang balak na sumagot pa. Listen, there are 2 ways para mabayaran mo ko. Una, ipapapulis kita at bahala ka kung saan ka kukuha ng pera pambayad sa danyos mo sa akin. Pwede kong kunin ang bahay mo, lupa mo at kahit ano. Litanya ng binata na ikinabahala ng dalaga. Bahay? Kukunin mo ang bahay? Natatakot niyang sambit dahil nakikitira na nga lang siya ay mapapahamak pa niyang bahay ni Kesha at Tinay. Yes, your house. And the second option is, serve me as your master and you will be my slave for a year.
Dahil ayaw ni Rosenda na magbigay pa ng problema sa dalawang mabait na dalaga, ay pumayag siya sa nais ng binata at sumama siya sa pamamahay nito at hinayaan niyang gawin siya nitong alipin. Hindi nagtagal ay narating na nila ang pamamahay ng binata. Namangha siya sa laki ng bahay nito dahil halos katumbas ito ng kanilang palasyo. Ang laki pala ng bahay mo, no? Oo, at ganito kalaking lilinisin mo. Now, my slave, gusto kong gawin mo ng trabaho mo sa akin. Wika ng binata at umupo sa sofa. Remove my shoes and my socks. At kumuha ka ng bago at isuot ulit sa mga paa ko. Gusto kong bilisan mo at malilate na ako sa office. Kalmado ngunit malateritorial nitong sambit. Masusunod ka, mahalan. Sagot ng dalaga at yumuko sa binata. Nagtakang binata sa kung paano siya igalang ng dalaga para itong nakaranas na magsilbi sa isang maharlika. Ngunit isinawalang bahala niya ito. Hindi nagtagal ay bumalik ng dalaga dalang sapatos at medyas tsaka lumuhod sa paanan ng binata. Nagtakang binata sa kung paano siya igalang ng dalaga para itong nakaranas magsilbi sa isang maharlika. Ngunit isinawalang bahala niya ito. Hindi nagtagal ay bumalik ng dalaga dalang sapatos at medyas tsaka lumuhod sa paanan ng binata. Akin ang paa mo, kalbo. Demanda niya at taas kilay na nainisang binata. What? Kanina lang kamahalan ng tawag mo sa akin ha. Tapos ngayon, kalbo? Kapag sinuot ko sa iyo ang medyas mo, ipangako mo sa akin na pahiramin mo ako ng phone mo ha. Baka kasi nag-aalala na sa akin si Kesha at Tinay. Fine. Demanding. Bilisan mo na. Oo na, ito na. Mataring nasambit ni Rosenda at isinuot ang medyas ng binata at ang sapatos nito. Tapos na po. Good. Saad ni Cruz at tumayo mula sa sofa. Ngunit agad niyang napansin ang tila hindi komportable sa kanyang mga paa kaya tiningnan niya ito. Sumakit lang ang kanyang ulo sa nakita. Bakit baliktad ang sapatos ko? Sa tingin mo, paano ako maglalakad nito? Tsaka bakit itim at pula ang medyas ko? Hindi naman pares yan. Reklamo niya at masaya lang nang ngumiti ang dalaga. Ha? Mali ba? Ano ba dapat? Sinadya ko yan para colorful. Tsaka pula at itim para hindi ako malito. Ano? Talaga namang, nako, ako ba pinaglalaruan mo? Maganda namang ipagsama ang pula at itim ah. Ako nga tigil-tiglan mo sa kalokohan mo. Magmadali ka at ayusin mo tong kalokohan mo dahil kung hindi, saka makita pupulutin. Pagbabanta ng binata. Opo, masusunod po. Wika ng dalaga at nagmamadaling kumuha ng panibagong medyas. Matapos itong gawin ay muli niyang sinuotan ang binata at sa pagkakataong ito ay ginalingan niya ang kanyang serbisyo. Mahirap sa kanyang magsilbi dahil siyang pinagsisilbihan noon kahit ang lahat ng ito ay bago sa kanya. Tapos na, okay na po ba? Aniya at tinignan ng binata ang kanyang paa. Good, okay na ito. Now, I will be busy sa loob ng ilang oras. Pagbalik ko, ay tsaka ka palang magluluto ng pagkain para sa akin. Kahit ang dapat mong gawin ay linisin ang buong mansyon. Maliwanag? Ito ang phone at tumawag ka sa nais mong tawagan. Wika ng binata at malugod itong tinanggap ng dalaga. Tsaka tinawagan si Tinay. Tinay, si Rosenda ito. Rosenda, nasan ka? Sabihin mo at pupuntahan ka namin dyan. Hindi na kailangan, Tinay. Nasa mabuti akong kalagayan. Huwag kayong mag-alala sa akin dahil kailangan ko lang pagsilbihin ang kalbong lalaki rito. Yun lang, Tinay. Paalam. Anya rito, agad na binalik ang cellphone sa binata at walang pasabi niya itong iniwanan. Nang makalis ang binata ay walang ibang ginawa sa Rosenda kundi ang maglinis ng buong bahay sa gitna ng gabi at hindi naglaon ay narinig na niya ang busina ng sasakyan. Kaya tinigil niya ang kanyang ginagawa upang salubungin ito habang may dala siyang tubig. Maligayang pagdating, kamahalan. Bati niya rito tsaka yumuko. Napaka-formal naman ang pagbati mo. Masyadong magalang. Kamahalan, tubig. Alok niya at tinanggap ito ng binata at may hinalang tinitigan ng dalaga. Anong nilagay mo rito? Asin? Lason? Pareho po, kamahalan. Sagot niya at hindi na ituloy ng binatang pag-inom nito. Nagbibiro lang po ako, kamahalan. Ligtas po ang tubig na yan. Dugtong niya at kinuha ang tubig at
ininuman upang mawala ang duda ng lalaki. Ngunit basta na lang itong kinuha ng binata mula sa kanya. Elegante nitong hinawakan ng baso at inilapit sa ilong ang bahagi kung saan naglapat ang labi ng dalaga at binalingan niya ito ng atensyon. Your lips smell so good. Alam mo bang ang pag-inom ng dalawang tao sa isang baso ay parang isang hindi rektang halik? Pero ang lasa nito ay kasing tamis pa rin ng isang tunay na halik. May kabuluhang wika ng binata at napatitig sa labi ng dalaga. Napansin ito ni Rosenda, kaya't yumuko siya at iniwas ang tingin sa binata. Ewan ba niya pero parang nakakaramdam siya ng kakaibang sensasyon sa mga titig nito. Parang mabigat, parang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan at sa muli niyang pagtingin sa binata ay uminom ito sa baso sa parte kung saan naglapat ang kaniyang labi. Gusto mo bang uminom sa labi ko? Pangaakit ng binata at dumidilim lang ang paningin ng dalaga. Gusto mo bang masipa sa itlog? Banta niya at takot na napalunok ng kanyang sariling laway si Cruz. Kung nagawa nitong basagin ng salamin ng kanyang kotse, ay magagawa din itong basagin ng itlog niya. Nagbibiro lang naman. Kumain ka na? Hindi pa. Hinihintay kita kasi sabi mo, kapag nauwi ka dun pa lang ako magluluto. Huwag ka na magluto. Bumili na ako ng pagkain. Sagot nito at inabot ang kanyang mga binili sa dalaga. Ihahanda ko na po ito para sa iyo, sir. Saad ng dalaga. At ang mga alis na sana nang siyang pigilan siya ng binata. Bakit po, sir? May ipag-uutos ka pa ba? Naglihis ng tingin si Cruz habang kinakamot nito ang mukha gamit ng isang daliri. Nagtaka naman si Rosenda dahil pulang-pulang binata at parang may nais itong sabihin na hindi nito masabi. Sir, may kailangan ka po ba? Wala naman. Naisip ko lang kung baka pwede mo akong sabayin sa pagkain. Mahina at mainhin na sambit ng binata. Ikinagulat ito ni Rosenda dahil kanina lang ay parang dragon ito kung magsalita at parang hari ngunit inaalok siya nito bilang kasabay na kumain. Nahandahang gumuhit ang ngiti sa labi ni Rosenda at lumiwanag ang kanyang muka. Ano at ganyan ka kung makatitig sa akin? Tigilan mo nga yan. Naiilang nasambit ni Cruz at mas lalo lang natuwa si Rosenda sa pinapakita ng binata. Pasensya ka na po, sir. Akala ko kasi suplado ka lang at masungit. Hindi ko sukat akalain na may kabaitan ka rin palang taglay. Anya at muling sumeryoso ang imahe ng binata. What are you talking about? Hindi ako mabait. Gusto ko lang na walang masayang na pagkain. Sagot nito at muling pinatigas ang mukha ngunit hindi nito nabago ang ngiti sa labi ni Rosenda. Kasalukuyang nasa hapag ang dalawa at ganadong kumain si Cruz, habang si Rosenda naman ay titig na titig sa binata. Sa mga mata ni Cruz ay may napapailalim na lungkot at isang kalinawan ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi kaya ayaw lang niyang maging mag-isa? Hindi kaya niya ako dinala sa mansyon niya dahil gusto niya ng kasama? Tanong niya sa kanyang isipan at napansin ni Cruz ang pagtigil niya sa pagkain. Why did you stop eating? Ayaw mo ba sa pagkain? Hindi mo ba nagustuhan? Tanong nito habang hindi siya nito binabalingan ng atensyon. Masarap ang pagkain pero may gusto akong itanong. Ano yun? Mayaman ka't kung tutuusin ay walang-wala sa iyo ang pera. Kung gusto mong ipaayos ang nasirang kotse mo ay magagawa mo. Bagkus nga'y may bagong kotse ka na agad at parang wala lang sa iyong nasira ko. At pwede mo lang naman akong ipapulis kasi wala naman akong silbi pero dinala mo ako rito sa bahay mo. Yung totoo, sir. Nais kong malaman kung dinala mo ba ako dito dahil mag-isa ka lang at gusto mo ng kasama? Tanong niya ngunit walang sagot ang binata at patuloy lang ito sa pagkain. Kaya't iniba niya ang usapan. Masarap ang pagkain. Paborito ko itong adobo. Paborito mo rin ba? Anya at tumango ang binata. Yes, it's my favorite. Do you know how to cook adobo? Hindi, pero susubukan ko. Good, then I buy you everything you need in the kitchen at ipagluto mo ako ng adobo bukas. And one thing, I want you to remember na hindi porket sinabay kita sa pagkain ay mabait na akong tao. You're not here dahil malungkot ako.
The fact is, may kasalanan ka sa akin and you need to pay for that inside my mansion. You're my servant. Understood? Understood, sir. Kinabukasan pagising ni Rosenda ay agad na siyang nagunat ng kaniyang mga buto at agad na lumabas sa kaniyang sileta. Bumaba siya sa hagdanan at nakita niyang binata na maraming pinamili kaya takang nilapitan niya ito. Sir Cruz, anong mga yan? Bakit ang dami mong dala? Ito, mga sangka para sa gagawin mong adobo. Tsaka ito, para sa'yo. Wika ng binata at may inabot sa dalaga. Wow! Dark chocolate! Naglalaway na sambit ni Rosenda habang nagniningning ang kaniyang mga mata. Ano ba yan? Parang chocolate lang naman tapos ang mga mata niya ay nangungusap na parang tuta. Sambit ni Cruz sa kanyang isipan habang si Rosenda naman ay nakikipagtitigan sa tsokolate. Kukunin mo ba o hindi? Kukunin! Excited nitong sagot, sabay parang pusang hinablot ang tsokolate mula sa binata at agad itong binuksan at nginuya. Hindi ka pa nakakatikim ng ganyan sa buong buhay mo? Oo, talaga ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Kasi dun sa amin, bawal akong kumain ng matatamis kasi bawal akong tumaba dahil isa kang ano? Tanong ni Cruz nang matigil ang dalaga sa kaniyang kwento. Isa akong, wala kaming pambili. Oo, tama. Bawal akong kumain ng mga ganito kasi wala kaming pambili. Ang sarap pala ng tsokolate. Bilang pasasalamat sa ginawa mong kabaitan sa akin, ay ipagluluto kita ng masarap na adobo. Tura niya at agad na dinala ang mga pinamili ng binata sa kusina. Nang makarating sa kusina si Rosenda, ay hindi siya mapakaligawan ng hindi niya alam kung paano magluto ng adobo. Minsan siyang tinuruan ni Tinay pero hindi niya tanda ang mga yon. Paano nga ba magluto ng adobo? Tadtarin ng manok? Kumplituhin ang mga sangkap at huwag masyadong mag-asin. Damihan ng toyo at may konting suka. Tama, yun nga. Ganado niyang wika at nagsimula ng magluto ng adobo. Aliw na aliw si Rosenda sa kanyang ginagawa at excited na ipatikim sa binata ang luto niyang adobo. At niluto niya ito na puno ng determinasyon. Hindi naglaon ay natapos na niya ang kanyang ginagawa tsaka't tinikman ang sariling luto. Ngunit napailing lang siya sa resulta. Parang may mali. Hindi naman ganito ang lasa ng adobo ni Tinay. Reklamo niya at iniisip kung saan siya nagkulang. Pinatay niya ang apoy sa kalana at pilit na tinatandaan ang mga dapat gawin sa pagluluto ng adobo. Naglakad-lakad siya habang pinapagana ang kanyang utak at nang mapagod ay napaupo siya sa silya. Habang sa kabilang banda naman ay gutom na si Cruz at agad nitong napansin si Rosenda na parang may malalim na iniisip kaya't nilapitan niya ito. Rosenda, anong iniisip mo? Kumusta ang adobo mo? Luto na ba? Iyon na nga ang problema, sir. Nagluto ako ng adobo pero nawala ang lasa ng toyo. Aniya at naguluhan ang binata. What? Paano nangyari yun? Toyo ang kailangan para sa adobo. Kaya bakit nawala ang lasa ng toyo? Yun nga po eh. Dinamihan ko naman ang paglagay ng toyo tsaka di ba dapat pula? Yun kasi puti. What? Paanong puti? Adobong puti? Opo, kahit tignan mo pa. Sagot ng dalaga at dala ng kuryosidad ay nagtungo si Cruz sa kusina. Kagaya ng sinabi ng dalaga ay kulay puti nga ang adobo nito at walang kabuhay-buhay. Anong klaseng kuka ba, Rosenda? Matikman nga. Saad ng binata tsaka tinikman ito, ngunit agad lang umasim ang kaniyang muka. Masarap ba? Anong masarap? Kita mong nababasag ng mukha ko tapos tatanungin mo ako kung masarap? Tsaka ano to? Bakit ganito ang lasa? Ang asim. Akala ko ba maraming toyong nilagay mo? Marami nga. Anong toyo bang nilagay mo? Ito. Sagot ng dalaga, sabay pinakita ang toyo. Yan, toyo? Anak nang, suka yan eh. Sambit ni Cruz, sabay humagalpak sa tawa. Kaya pala puti kasi, adobong puti talagang ginawa mo. Hindi adobong pula, kundi adobong puti. Adobong suka. Tawang-tawang sambit ni Cruz habang hawak-hawak ang kanyang tiyan at kulang na lang ay mamatay siya sa kakatawa. Cruz! Saway ng dalaga
at napipikon siya sa tawa nito. Ikaw palang nakilala kong nag-adobo ng puti. Kaya pala, problemado ka kanina kasi ang laking problema nga nito. Ayoko na, hindi ko na kaya. Hindi matigil na tawa ni Cruz at kulang na lang ay mamilipit na ito sa kakatawa. Sang lupalop ka ba nang galing, Rosenda? Sang planeta ka ba ginawa? Adobo? Puti? Daig mo pang walang alam na prinsesa. Biro nito at sumama ang itsura ni Rosenda. Prinsesa nga ako! Ang lakas naman ng loob mo para pagtawanan ng isang prinsesang katulad ko. Alam mo bang ang hatol niya na isang kamatayan? Seryosong bigkas ng dalaga at tumigil sa kakatawang binata at napatitig ito sa dalaga. Nang hindi na tumawa si Cruz ay ikinabahala ito ni Rosenda. Kay bilis ng pagtibok ng kaniyang puso dahil paano niya nagawang amin ng tunay niyang pagkatao sa isang binata. At baka dahil sa kanyang ginawa ay mapapahamak lang siya. Naniniwala ka ba sa akin? Nagbibiro lang ako. Hindi ako prinsesa. At pangarap ko lang yon. Aniya rito at muling tumawa ang binata. Of course, nagbibiro ka lang. Paano ba magiging prinsesa ang babaeng naglalako ng gulay? Baka nga prinsesa ng mga gulay. Hay nako, Rosenda. Sambit ng binata at kay bilis namang nagbago ang itsura nito at napakaseryoso ng mga titig nito sa dalaga. Sabay hinaplos ang pisngi nito. Pinasaya mo ako, Rosenda. I never laughed like this sa loob ng 2 taon. Alam mo bang, binigyan mo ng kulay ang simpleng mansyon ko? Rosenda, I want you to accept this as a simple thanks. Dugtong ng binata at marahang hinalikan ang noo ng dalaga. Thank you, Rosenda. Saad nito at tila nanlamig ang buong katawan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Thank you ba yun? Ganyan ba mag-thank you? Inosente niyang tanong at walang alam sa kultura ng Pilipinas. Hindi sa lahat, pero gusto kong mag-thank you ng ganyan sa'yo. Sagot nito at laking gulat ng binata ng hawakan ng dalaga ang kaniyang pisngi at tiningkayan ang 2 paa nito at kasabay nito ay ang paglapat ng labi nito sa kaniyang noo. Salamat din sa tsokolate kanina. Aniya sa binata at hindi nakapagsalita si Cruz at namula ang buong mukha nito. Walang anuman. Tanging sambit ni Cruz habang nag-uunahan sa pagtibok ang kaniyang puso. Puso ngayon lang ulit naging masaya. Simula sa araw na yon ay mas naging malalim ang ugnayan ng dalawa kahit na puro kapalpakan ang mga nagagawa ni Rosenda sa binata. Gayunpaman ay hindi pa rin siya sumuko na matuto at magawa ng maayos ang kaniyang trabaho. Sa kabila ng pagiging masungit ng binata ay nakikitaan niya ito ng kabutihan. At ngayon ay kasalukuyang nagbabangyan sina Rosenda at Cruz. Ano? Seryoso ka ba? Gusto mo magluto ng isda? Bulalas ni Cruz dahil ilang beses nang gumawa ng kapalpakan si Rosenda at ginagawa ata nitong playground ang kusina niya. Oo, gusto kong magluto ng isda para hindi na lang palaging ikaw ang nagluluto para sa akin. Alipin ako sa mansyon mo kaya dapat may magawa ako. Paano ko mababayaran ng atraso ko sa'yo kung hindi ako nagtatrabaho ng maayos? Okay, fine. Bibili ako ng isda. Napilitang tura ni Cruz at agad na binigay ang nais ng dalaga. At ngayon ay kasalukuyang kaharap ni Rosenda ang buhay na isda. Prito! Mas maganda kung iprito kita para mas masarap. Aniya sa kanyang sarili at walang pagdadalawang isip na nilagay ang isda sa kumukulong mantika. Ay! Gumagalaw! Aray! Lumalaban! Samut-saring sambit ng dalaga at natatalsikan siya ng mga mantika. Narinig ng binata na tila may problema ang dalaga sa kusina kaya agad siyang rumisponde. Rosenda, are you okay? Nababahala niyang sambit at akmang bubuksan na sana niya ang pintuan nang bigla itong binuksan ni Rosenda. Natanging katawan lang nito ang kasya. What's happening inside? Anong aray? Anong gumagalaw? Tsaka anong lumalaban? Ano bang nangyayari dyan? Sunod-sunod na tanong ni Cruz at ngumisilang ang dalaga. Wala. Napapalaban lang ako sa isda. Pero malapit na't mamamatay na rin siya. Mamamatay? Let me see what you're doing. Hindi mapakaling sambit ni Cruz at malakas nitong binuksan ang pintuan
at agad na tiningnan ang niluluto ng dalaga. Sa muli kagatlabing nagpipigil si Cruz ng kanyang tawa habang nakikita niya ang isda na pahina ng pahina at nangingisay sa mantika. Hinilot niya ang kanyang sariling ulo at pinilit na huwag tumawa, tsaka binalingan ng tingin si Rosenda. Patay ng isda. Parang batang sambit ni Rosenda. Ayaw man sanang tumawa ni Cruz dahil naawa siya sa ginawa ng dalaga sa isda, ngunit ang mukha ni Rosenda ay napaka-inosente at parang walang ginagawang kasalanan. How could you look like an angel when you act like a demon? Oh God. Ngising wika ni Cruz at tuluyan ang tumawa. Paano mo nagawang lutuin ng isang buhay na isda sa mainit at kumukulong mantika? Tsaka hindi mo kinuhanan ng kaliskis. Rosenda, talaga bang wala kang masyadong alam? Tanong ni Cruz at kinamot ni Rosenda ang kanyang puwet. Maling na naman ba? Malungkot nitong sambit at baka sa mukha nito ang pagkadismaya sa sarili. It's okay, baby. It's not a big deal, okay? I will do it for you. Malambing na sambit ni Cruz at walang paalam na hinagkan ng labi ni Rosenda. Napatigil ang dalaga dahil batid niyang hindi na yun ang paraan upang magpasalamat ngunit hindi niya tinanggihan ang halik na yun at muli pa siya nitong siniil ng marahan at malambing na halik. Cruz, wika niya ngunit iniharang lang ng binata ang hinlalaki nito sa kanyang labi. Please don't talk. I want to kiss you more. Let me kiss you the way my heart wants. Sambit ni Cruz at walang humpay na hinalikan ng labi ng dalaga. Habang si Rosenda naman ay binigyan niya ng laya ang binata na ang kinin ng kanyang labi sa paraan na gusto nito. Ewan ba niya, pero tumitibok ang kanyang puso ng hindi normal kapag kapiling niya ang binata. Ni hindi niya nararamdaman na alipin siya sa pamamahay nito. Ni hindi niya naramdaman na iba siya. Ang pakiramdam niya ay masaya siya at para siyang buo at nasa wastong pag-aari. Hindi naglaon ay naghiwalay ang labi ng dalawa, ng kapwa pagod at habol ang kanilang mga hininga. Ang kanilang mga titig para sa isa't isa at malagkit na nagkatagpo ay puno ng pagmamahal. Hinaplos ni Cruz ang pisngi ng dalaga at hinawi ang kaunting hibla ng buhok nito at isinabit sa tenga. Rosenda, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Pero, you give me life again. I wasn't lonely nung dumating ka sa buhay ko. Pero hindi rin ako masaya. Pero binigay mo sa akin ang kasiyahan na yun. I want you to stay sa piling ko. Not just because may kailangan kang bayaran sa akin, but because I want you next to me. Rosenda, I love you. Pag-aamin ni Cruz rito. Subalit kinuha ni Rosenda ang palad ng binatang nakahamplos sa kaniyang pisngi at tila nabasag na salamin ang puso ni Cruz. Hindi mo ba ako gusto? Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Hindi sa ganun, Cruz. Then, do you love me? Sunod nitong tanong at kay tagal bago sumagot si Rosenda. Pinakatitigan ng dalaga ang buong mukha ng binata at habang tinititigan niya ito ay mas lalong naging malinaw sa kanyang damdamin na minamahal niya ito pero batid niyang baka may hangganan ang kanilang pagsasama. Gusto niyang makasama si Cruz ngunit hanggang saan? Hanggang kailan? Ayaw niya itong umasa dahil anumang oras ay pwede siyang matagpuan ng kanyang ina. Anumang oras ay pwede niyang iwanan si Cruz. Do you love me, Rosenda? Cruz, malinaw ang damdamin na gusto din kita. Hindi ka mahirap mahalin dahil naging mabuti ka sa akin at sa'yo lang ako umibig. Sa'yo lang tumibok ng ganito kalaya ang puso ko. Malinaw ang damdamin ko na iniibig kita pero hindi ko alam kung hanggang kailan tayo magtatagal. Rosenda, hindi ko kailangan ng salitang hanggang kailan dahil hindi matatapos ang pagmamahal ko sa'yo. Rosenda, mahal kita. Pag-uulit ng binata at napaluha ang dalaga, sabay sinunggaban niya ito ng maalab na halik sa labi. Maaring hindi na nga mahalaga kung hanggang kailan ang pagmamahal nilang dalawa. Basta't ang alam lang ni Rosenda ay nais niyang makasama ang kanyang minamahal hanggang may pagkakataon pa.
At kung hanggang kailan, wala na siyang pakialam. Wala na siyang iniisip na hangganan dahil ang kanyang pagmamahal ay panghabang buhay. Cruz, nais kong mahalin ka at ayoko nang isipin ang takot sa hinaharap. Sa mga araw na kasama kita, gusto ko lang na mahalin ka. Minsan ko lang naramdaman ng pag-ibig kaya't ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko. Hanggang sa huling minuto na kukunin ako sa iyo ng panahon. Kinakatakutan ko ang panahon na yun, Cruz. Yun ang panahon na ayaw kong dumating. Dahil kapag nangyari yun, ay baka hindi na tayo muling magkita. Sambit ni Rosenda sa kanyang isipan habang abala ang kanyang labi sa pag-angkin sa mga labi ni Cruz. Simula sa araw na yun ay mas naging malaya at masaya ang dalawang puso nila na nagmamahalan. Minahal ni Rosenda ang binata kagaya ng pagmamahal na walang hanggan. Sa kanilang pagkakaunawan ay malaya na ring bumisita sina Tinay at Kesha sa mansyon ni Cruz at ngayon ay kasalukuyang kasama ni Rosenda si Kesha. Aba, ang ganda ng bahay na ito, Rosenda. Talaga bang okay lang na pumasok ako dito? Parang nakakahiya naman iapak ang mapa ako sa sahig ng mansyon na to. Manghang sambit ni Kesha at abala ang mga mata nito sa buong paligid. Ano ka ba, Kesha? Mabait si Cruz kaya wala kang dapat ikabahala. Sigurado ka bang tuturuan mo kung paano magluto? Hindi ba nakakabala sa'yo sa pagtitinda mo ng mani? Hindi minsan na nga lang tayong magkita tapos tatanggihan pa kita. Tsaka nakakapagod din ng araw-araw na paglalakot maganda rin ang may pahinga. Ano bang gusto mong ituro ko sa'yo? Tsaka, sino si Cruz sa buhay mo? Bakit may kakaibang ngiti sa labi mo kapag binabanggit mo ang pangalan niya? Ganyan ba siya kaspesyal para ngumiti ka ng ganyan? Usisa ni Kesha at hindi maitago ni Rosenda ang mga ngiti sa labi. Nako, umiibig ka ba? Kesha, masarap palang umibig ng malaya. At oo, aaminin ko sa'yo. Umiibig ako. Pagtatapat niya at kinikilig na ngumisi si Kesha. Nako, para kang si Tinay. Kumusta pala si Tinay? Ayun, buntis at masaya bilang asawa ng mayor. Habang ako rito, naglalako pa rin ng mani. Inalok ako ni Tinay ng trabaho pero ayaw ko ng trabaho sa munisipyo. Gusto ko ng ibang trabaho. Kesha, naghahanap ng janitor yung katabing kumpanya ni Cruz. Baka gusto mo mag-apply para hindi ka naman nabibilad sa araw. Pwede yon, pero samahan mo ko. Sambit ni Kesha at muli pang nagkwentuhan ng dalawa habang abala si Kesha sa pagtuturo kay Rosenda. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang mahabang araw ng dalawa at nagpaalam na sila sa isa't isa. Kinagabihan ay matyagang naghihintay si Rosenda sa binata. Maulan ang gabi at mainit pa ang mga pagkain inihanda niya para sa binata para sa pagod nitong araw. Subalit malakas talaga ang ulan at kay tapang ng kidlat. Nawalan pa ng ilaw at tanging kidlat lang ang nagsisilbing ilaw ni Rosenda. Lumalim pa ang gabi ay hindi pa umuuwi si Cruz hanggang sa nakatulog na lang siya sa sofa. Habang sa kabilang banda naman ay hindi rin magawang bumiyahe ni Cruz pa uwi at lumalamig na ang pagkaing binili niya para kay Rosenda. Dahil sa lakas ng ulan ay kailangan niyang hintayin ang pagtila nito. Lumipas ang mahabang oras ay tumila na ang ulan at wala siyang sinayang na sandali upang umuwi sa piling ng kaniyang minamahal. Nang makarating siya sa mansyon ay tanging madilim na mansyon ang bumungad sa kanya at sakto namang bumalik na ang ilaw. Doon ay bumalandra sa kanyang mga mata ang pinagpaguran ni Rosenda sa lamesa. Maayos ang pagkain at halatang binigyan ng oras. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa tulog na dalaga sa sofa at unti-unti niyang inihakbang ang kanyang paa palapit rito at lumuhod sa sahig. Tinitigan niya ng kailambing ang mukha nito at hinaplos ang malambot nitong pisngi. I'm sorry. I'm home late. Mahina niyang sambit at hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Sa paghaplos niya sa kamay nito ay nakita niyang mga galos galing sa pagsisikap nitong matuto. Naawa siya sa kamay ng dalaga kaya tinalikan niya ang bawat galos nito. Baby, you're perfect. I appreciate everything you do. I don't want to see this smooth hands wounded.
I want to take care of you, pero matigas ang ulo mo. You really want to serve me and impress me that you can do more for me. And that's the cutest attitude you have. So lovely, baby. I'm sorry. Mahina niyang sambit at hinagka ng kamay nito. Habang sinisilang kamay ng dalaga, ay hindi mapigil ni Cruz ang kanyang labi at paakyat ng paakyat ito hanggang sa braso ng dalaga, papunta sa leeg nito at doon isinubsob ang kanyang muka. Unti-unti namang nagigising ang diwa ni Rosenda sa kung anong makulitang kumikiliti sa kanyang balat, ngunit hinihila talaga siya ng antok. Subalit may sagabal talaga sa kanyang pagtulog, kaya tuluyang idinilat niya ang kanyang mga mata. Cruz? Bulalas niya nang makita ang binata na abala sa kanyang leeg. Imbis na kausapin o sagutin siya, ay muli lang nitong siniil ng halik ang kanyang labi. Cruz, sandali. Kumain ka na ba? May mga inihanda ko para sa'yo. Awat niya sa makulit na binata ngunit ayaw nitong tumigil. Hindi pa ako kumakain, but I want to eat something different. Sagot nito at nagsimula nang maging makulit ang kamay nito. Cruz, sandali. Awat niya at rinig na rinig niyang mabibigat na paghinga ng binata. Baka gutom ka, Cruz. Tikman mo naman ang niluto ko. Aniya at tumigil si Cruz sa kakahalik sa kanya at masuyo siya nitong tinitigan sa mga mata. Natikman ko na, and it's the best food I ever tasted in my entire life. Sagot nito at hinawakan ang kamay ng dalaga. Marami kang sugat. I hate seeing your hands wounded. The hand who always touched my face. Dugtong niya at panaysiil ng halik sa sugatang kamay ni Rosenda. It hurts me seeing your hands like this. Pakiramdam ko'y kasalanan ko ito. You serve me well, and I want to serve you as well. Cruz, ibang pananalita mo ah. Gutom ka lang yata. Kinakabahang bigkas ni Rosenda dahil ang mga mata at boses ni Cruz ay puno ng sensasyong kay hirap labanan. Yes, I'm hungry. Can you give me something to eat? Oo naman. Sandali lang at hahainan kita sa plato. Aniya at mga alis na siya sa sofa nang bigla siyang ihiga ni Cruz at ipinako nito ang kanyang dalawang kamay sa sofa. Cruz, I don't need food. Kung ganun, anong kailangan mo? Tanong niya at hinagka ni Cruz ang kanyang labi. You. It's all you I need, Rosenda. Just you. Bigkas nito at muling siniil ng halikang labi ng dalaga. Sa pagkakataong ito ay mas maalab at mas mainit. Kapwa puso nila ay nagsusumiklap sa pagmamahal at sa pagnanais na makasama ang isa't isa. Sa gitna ng paniniilay may kung anong isinuot si Cruz sa daliri ni Rosenda. Cruz? Singsing? Anong ibig sabihin ito? You know what I wanted to say. I want you in my life. And I want you to be my wife. I want you as my queen. Can I be your king? Tanong niya at sa puntong ito ay mas naramdaman ni Rosenda ang tunay na pagmamahal ni Cruz para sa kanya. You're always my king. Sagot niya at ang singsing na yun ang nagsilbing tali sa kanilang pagmamahalan. Bawat palitan ng halik ng dalawa ay mainit at mapusok. Bawat halik ay hindi mapigilan at walang balak na magpaawat at balak dalhin ni Cruz ang mga halik na yon sa rurok ng tagumpay. Binuhat niya ang dalaga paakyat sa silid at marahan itong pinahiga sa kama at kasabay nito ay ang paghubad ni Cruz ng kaniyang pangitaas. Nang bumalandra sa mga mata ni Rosenda ang katawan ng minamahal, ay nahiya siyang titigan nito, kaya't inilihis niya ang kaniyang paningin. Subalit, pinihit ito pabalik ng binata. Look at me, Rosenda, because this body will gonna have you tonight. Marahan ngunit mabilog nitong sambit at sunod-sunod na napalunok ng kanyang sariling laway si Rosenda. Kinakabahan siya ngunit wala siyang balak pigilan nito sa kung anong gusto nitong mangyari. Cruz, masyadong ano? Ang ilaw. Sagot ni Rosenda at humulma ang pilyong ngiti sa labi ni Cruz. Lights off? I see. Sagot ni Cruz at walang pagdadalawang isip na pinatay ang ilaw.
Nang magawa ito ay pumaibabaw siya sa dalaga at ginawa ang kaniyang nais, habang si Rosenda naman ay buong puso niyang tinanggap ang katawan ng lalaking kaniyang minamahal. Sa pag-iisang katawan ng dalawa ay naabot nila ang rurok ng tagumpay, dala ang kanilang tunay na pagmamahalan. Sa sayaw ng pag-ibig ay kapwa pagod ang dalawa at bumagsak ang mga walang lakas nilang katawan sa ibabaw ng kama. Masaya si Cruz at ganoon din si Rosenda. At kapwa nila niyakap ang hubad na katawan ng isa't isa at doon nahimbing sa pagtulog. Sa kalagitnaan ng gabi habang yakap ni Rosenda ang binata, ay nagising siya sa tila mga yapak ng mga paa sa loob ng mansyon. At tila may nanghihimasok, kaya't nagpasya siyang bumangon sa kama. Ngunit hindi pa nga siya nakakaalis sa kama nang biglang nasira ang pinto at dahilan upang mapabalikwas ng bangon si Cruz at bumalandra sa kanilang paningin ang isang babaeng parang reyna at may dalang mga tauhan. "Sino kayo?" Agad na tanong ni Cruz at handang protektahan si Rosenda. "Oras na para umuwi ka, Rosenda." Sambit ng babaeng kilalang kilala ni Rosenda. Walang iba kundi ang kaniyang ina. "Ina, ayokong bumalik sa inyo. Ayokong bumalik sa palasyo. Ina, nagmamahal ako. Mahal na mahal ko si Cruz. Ina, hayaan mo akong mahalin siya. Hayaan mo akong maging malaya pakiusap." Pagmamakaawa ni Rosenda, habang si Cruz naman ay walang naintindihan sa mga nangyayari. "Kunin niyo na siya." Utos ng reyna at sa pilitang hinawakan ng mga tauhan si Rosenda. "Hindi! Ayoko! Hindi ako sasama!" "Rosenda! Hindi! Hindi niyo siya makukuha mula sa akin! Rosenda, sino sila? Huwag niyo siyang hawakan!" Matapang na sambit ni Cruz at pinagsusuntok ang mga kalalakihan. "Patayin ang binatang yan!" Utos ng reyna at walang pagdadalawang isip na binaril ng isang tauhan ang ulo ni Cruz. "Cruz! Hindi!" Sigaw ni Rosenda at umiiyak na hinihila siya ng mga tauhan palayo sa binatang dilatang mata habang may tama sa noo. "Cruz!" Sigaw niya, sabay na pabalikwas siya ng bangon at maging si Cruz ay nagising rin. "Rosenda! Rosenda!" Nababahalang sambit ni Cruz nang makitang takot na takot ang dalaga at dalawang kamay na hinawakan nito ang magkabilang pisngi ni Cruz. Hinahanap ang tama nito sa ulo. Wala kang tama." "Baby, hold on. I'm okay. I'm all okay. It's just a dream. Panaginip lang ang lahat. I'm here. Nothing happened." Alo ni Cruz at niyakap ang dalaga upang pakalmahin ito. "Panaginip? Isang masamang panaginip. Salamat, isa lang itong panaginip." Saad ni Rosenda at unti-unti nang kumalma at hindi na muling nakatulog pa si Rosenda. Habang sa kabilang banda naman ay hindi pa rin tumigil ang reyna sa paghahanap sa takas niyang anak. Hinalughog nito ang buong silid ni Rosenda kasama ang mga tauhan upang makahanap ng kahit anong kasagutan kung nasaan si Rosenda. Sa paghalughog sa kamay may napansin ang isang kasambahay na hugis libro sa loob ng unan, kaya't binuksan ito ng kasambahay at natagpuan doon ang isang libro. "Mahal na reyna, natagpuan ko ito sa loob ng unan ng prinsesa." Sambit ng isang kasambahay at kinuha ito ng reyna mula sa kamay ng kasambahay. "Isang diksyonaryo ng Dongka, English at Tagalog." Sambit ng reyna at agad na binaling ang atensyon sa yaya ni Rosenda. "Ikaw ang nagbigay ng diksyonaryo na ito kay Rosenda, tama? Leia, kasabot ka sa pagtakas ni Rosenda. Tama ako, hindi ba? Alam mo kung anong kaakibat ng kasalanan mo. Kamatayan. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon upang mabuhay sa pamamagitan ng isang tanong at isang sagot. Ka, ma-Philippine, Leia din na. Nasa Pilipinas ba siya?" Matigas na tanong ng reyna at naluluhang sumagot si Leia. "Enrelia mo." "Opo, reyna." Sagot ni Leia at tiimbagang na nagalit ang reyna, sabay malakas na sinampalang katiwala. "Lahat kayo, hanapin ang prinsesa sa lupain ng Pilipinas at ibalik siya sa akin."
Mariing utos nito at nag-aasik sa galit ang bawat hakbang nito. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nakaupo sa silya si Rosenda habang nakikipag-usap kay Cruz. Sigurado ka ba, Cruz? Pakakasalan mo ko? Pero ano? Anong bumabagabag sa'yo, Rosenda? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala naman. Hindi naman sa ganon. Kung wala, sabihin mo sa akin kung anong gumugulo sa isipan mo. Taimtim na tinitigan ni Rosenda si Cruz sa mga mata at pinagmamasdan ang mukha nitong walang bahid ng kahit anong konting idea sa tunay niyang pagkatao. Sasabihin ko ba sa kanyang tungkol sa akin? Tungkol sa pagkatao ko? Tungkol sa kung sino talaga ako? At kung aaminin ko, anong pwedeng mangyari? Mahalaga pa bang malaman niya? Tanong niya sa kanyang isipan habang si Cruz ay naghihintay ng kasagutan. Rosenda, tell me. Ano kasi, Cruz? Wala kasi akong birth certificate at parang hindi ako taga rito kasi kahit ID wala ako. Baka mahirapan kang magpakasal sa akin. Pagsisinungaling niya at hindi magawang aminin ng lahat. Yan lang ang problema mo? That's very easy. Kaya kong solusyonan yan. But are you sure na yan lang? O baka may hindi ka pa sinasabi sa akin? Yan lang, Cruz. Tsaka pwede bang dumalo sa kasal ko sina Tinay at Kesha? Pwede mong imbitahan sa kung sino mga taong gusto mong dumalo sa kasal natin, Rosenda. For now, tatanungin muna kita kung may gusto kang gawin o puntahan. Gusto kong mamili ng mga damit ni Kesha. Wala kasi siyang bagong damit at suot pang paa. Pwede mo ba akong samahan? Of course, for my future wife. Matapos ang pag-uusap na yon, ay agad nang lumakad ang dalawa papunta sa isang shopping mall upang mamili ng kagamitan para kay Kesha. Habang abala si Rosenda sa pamimili ng mga kagamitan, ay may mga pamilyar na mukha siyang nasilayan at kay bilis na kumabog ang kaniyang dibdib nang makilala kung sino ang mga ito. Mga tauhan sa palasyo? Bakit sila narito? Huwag mong sabihin, alam na ni ina na nandito ako? Kinakabahan niyang sambit dahil hindi lang isa, kundi 10 mga kalalakihan ang naghahanap sa kanya. At batid niyang may mga kasama pang mga ito sa ibang lugar. At saktong napatingin sa kanya ang isang tauhan at mabilis siyang tumalikod rito, sabay kinuha ang kamay ni Cruz. Cruz, alis na tayo, dali! Pag-aapura niya, sabay hinila niya ang binata palabas sa mall. Rosenda, wait! Hindi ka pa nakakapili ah! Nagbagong isip ko, Cruz. Sa susunod na lang ako bibili. Tara na! Tura niya at nagmamadali ang kanyang bawat hakbang at panaylingon sa kanilang likuran kaya't napapalingon din si Cruz at doon napansin ni Cruz na may humahabol sa kanila. Rosenda, who are they? Wala nang oras, Cruz. Tara na, bilisan mo. Mamaya na ako magpapaliwanag. Kahit naguguluhan si Cruz ay tumakbo siya ng mabilis at agad silang pumasok sa kotse at agaran nitong pinaharurot at kasabay nito ang paglayo nila sa hindi niya kilalang lalaki. Rosenda, answer me. Who are they? Malakas niyang tanong at mas lalong natakot si Rosenda. Cruz, galit ka na ba sa akin? Naluluhang sambit ng dalaga sa pagtaas ng boses ni Cruz. Itinabi ng binatang kaniyang kotse at maagap na hinawakan ang kamay ng kasintahan. Rosenda, baby, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang magtaas ng boses. But I really need to know kung sinong mga lalaking yun at bakit ka nila hinahabol. Rosenda, I love you. I care for you. And I want to know kung sino sila para maprotektahan kita. Baby, I hope you understand that you're the one I don't want to lose in my life. Pasensya ka na, Cruz. Paumanhin niya nang mapagtanto kung gaano niya pinag-alala ang binata at kung gaano siya nito kamahal. Ngunit hindi pa rin niya magagawang aminin rito ang tunay niyang pagkakakilanlan. I will ask you this again. Who were they? Sila? Mga dati kong nakaaway sa kalsada. Noong nagtitinda pa ako ng mga gulay ay nakaaway ko ang grupo ng mga lalaking yun. Hindi ko kasi binigay ang kita ko sa kanila at tinakbuhan ko sila. Kaya galit sila sa akin. Pinagbanta nila ako na kapag muli kaming magkikita
ay sasaktan nila ako kaya nang makita ko sila kanina ay tumakbo na agad ako. Pagsisinungaling niya. Habang ginagawang masama niyang pagsisinungaling sa harapan ng lalaking mahal niya, hindi mabilang nakirot sa kanyang pusong nararamdaman ni Rosenda. Paano ba niya nagagawang lokohin ng nag-iisang taong lubos na nagmamahal sa kanya? Sana sinabi mo kanina, Rosenda. From now on, you don't need to run or hide. I'm here for you. And whatever happens, I will always be by your side. Talaga? Cruz, paano kung may malaman ka tungkol sa akin balang araw? May kailangan ba talaga akong malaman? May sikreto ka ba talagang hindi sinasabi sa akin? Malamang wala. Pero bakit parang may laman ang bawat tanong mo sa akin, Rosenda? I do feel na may hindi pa ako alam sa'yo. Ako ay ako, Cruz. Nagtatanong lang naman ako kung paano kung balang araw ay bigla akong mawala? Paano kung bigla akong kinuha mula sa'yo? Paano kung susubukin tayo ng panahon? Tinatakot mo ba ako, Rosenda? Please don't. Nababahalang wika ni Cruz at naluluhang ngumiti si Rosenda. Tinatakot? Hindi naman sa ganon. Napanood ko lang sa mga TV na may mga taong wagas na nagmamahalan. Nais ko lang malaman kung paano kung mawala ako. Hahayaan mo lang ba akong mawala? Tanong niya na may kalakip na pighati sa kanyang dibdib. Of course not. Kukunin kita ulit at babawiin kita, Rosenda. Kahit sino pa sila ay wala akong pakialam. Basta't ang mahalaga sa akin ay ikaw. Talaga? Ganyan mo ko kamahal? Paano halimbawa kagaya ng mga pelikula? Paano kung isa pala akong prinsesa na hindi sana nararapat sa'yo, sa pag-ibig mo? Walang ibang nararapat sa pag-ibig ko, kundi ikaw lang, Rosenda. At kahit prinsesa ka pa, handa akong sundan ka kahit sana. Hahanapin kita at ibabalik kita sa mga bisig ko, even it cost my own life. Seryosong sambit ni Cruz at agad na sinunggaban nang mangalik ni Rosenda ang labi ng binata. Batid man ni Rosenda na nalalapit na niyang iwanan ng lalaking mahal niya, ay wala siyang ibang alam kundi ang lasapin ng bawat sandali na kasama pa niya ito. Mahal na mahal kita, Cruz. Taus-puso niyang sambit at hindi pinakawala ng binata ang kaniyang labi. Sa ikalawang pagkakataon, sa loob ng kotse ay muling may namagitan sa dalawa. Ang kanilang mga puso'y puno ng pagmamahalang hindi kailanman masusukat. Sa matinding damdamin ay agad na pinakasalan ni Cruz si Rosenda. At ngayon ay kasalukuyang nasa loob na ng simbahan si Cruz habang tanaw-tanaw ang kaniyang pakakasalan. Nasuot ang kulay puti nitong trahe de boda. Ang kasal ay elegante at talagang makikita sa kasal na yon ang pagmamahal ni Cruz sa dalaga. Habang si Rosenda naman ay naluluhang inihahakbang ang kaniyang mga paa, palapit sa kaniyang pakakasalan. Ang mga sandali na yon ay kay sarap para sa kanilang dalawa, lalo na at ang kanilang pagmamahalan ay dinaluhan ng matalik nilang mga kaibigan. At sa wakas ay narating na ni Rosenda ang altar kasama ang binata. Akmang magsasalita pa sana ang pari nang biglang may dumating na mga kalalakihang umagaw sa masayang eksena ng dalawa. Anong ginagawa niyo rito? Natatakot na sambit ni Rosenda dahil hindi niya sukat akalain na ang araw ng kaniyang kasal ay ang panahon na matatagpuan siya ng makawal ng kaniyang ina. Prinsesa, sa utos ng reyna ay ibabalik ka namin sa butan ngayon din. Sambit ng isang katiwala ng reyna at agad na hinila ang kamay ng dalaga. Ngunit hindi ito pinahintulutan ni Cruz. Hindi maaari. Gaano ba kabigat ang atraso ni Rosenda sa inyo para hindi niyo siya tigilan? Anong kailangan niyo? Pera? Sabihin niyo't ibibigay ko. Sambit ni Cruz at itinago sa kanyang likuran ng dalaga. Habang si Rosenda naman ay agad na napaluha. General, ako na magpapatahimik sa lalaking yan. Sambit ng isang kawal. Nang marinig ni Rosenda ang isinamo ng isang kawal, ay agad siyang humarang sa harapan ni Cruz. Huwag niyo siyang sasaktan. Alam kong malaki ang kasalanan ko pero pakiusap. Huwag niyo siyang sasaktan. Sasama ko ng mapayapa, wag lang kayong lumikha ng gulo at ikakasakit ng mga taong mahal ko. Pakiusap. Aniya sa mga tauhan at naguluhan si Cruz dahil hindi pamilyar sa kanya ang dialogo na ginagamit ni Rosenda.
Naintindihan ko, prinsesa. Sagot ng general. Rosenda, ano bang ibig sabihin ng mga salita mo? Pwede bang ipaintindi mo sa akin? Wika ni Cruz at humarap sa kaniyang dalaga. Ano bang hindi mo sinasabi sa akin, Rosenda? Nasasaktang sambit ni Cruz at sa isang iglap ay hindi na niya kilala sa kung sino ba talaga si Rosenda. Ano ba ang lihim mo, Rosenda? Sino ka ba talaga? Dugtong niya at pinahid ng dalagang isang munting butil ng luha na pumatak mula sa mga mata ng binata. Makinig ka, Cruz. Akala ko kaya kong itago ito sa'yo. Akala ko kaya kong takasan ng tunay kong pagkatao. Akala ko may pagkakataon akong magmahal ng tunay at tapat sa habang buhay, Cruz. Isa akong prinsesa sa lugar ng Butana. Isang prinsesa na hindi sana dapat narito. Isang prinsesa na dapat hindi mo nalang nakilala. So you lied. Sa buong pagsasama natin ay nagsisinungaling ka lang. Tungkol sa pagkatao ko, oo. Pero hindi naging kasinungalingan ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit sandali lang ang panahon, babaunin ko to habang buhay. Ikaw pa rin ang mahal ko, Cruz. Kahit hindi na tayo muling magkita, mahal na mahal kita. Lumuluhang sambit ni Rosenda at mariing hinagkan ang mga labi ni Cruz. Isang halik ng puso nagmamahal at isang halik ng pamamaalam. Paalam, puso ko. Huling bigkas ni Rosenda bago tuluyang sumama sa mga kawal na ipinadala ng kaniyang ina. Sinubukan pang manlaban ni Cruz at sinubukan pa niyang habulin ang babaeng kaniyang mahal hanggang sa labas ng simbahan. Ngunit wala siyang nagawa at naiwan siyang mag-isang nakaluhod sa labas ng simbahan na may luha at bigong puso. Rosenda! Malakas niyang sigaw habang si Rosenda naman ay walang tigil sa pag-iyak sakay ng kotse habang tanaw ang kaniyang minamahal. Cruz! Mapait niyang sambit at mangbababasa na siya mula sa tumatakbong sasakyan nang bigla siyang pigilan ng kawal. Prinsesa, huwag mong subukan ang nais mong gawin dahil hindi ko na magagaranti ang kaligtasan ng mahal mo sa oras na baliin mo ang mga salita mo. Pero mahal ko siya. Hindi ka pa ba nagmahal? Hindi mo ba naiintindihan ang pagmamahal na nararamdaman ko, General? May asawa at anak ako, prinsesa. Pero sana, naiintindihan niyo na hindi ka nabibilang sa lugar na ito. At sa lugar mo ay mga tinakasan kang tungkulin. At dito sa lugar na ito, hindi ka dapat nagmahal. Sambit ng general at mas lalong lumuha ng lumuha si Rosenda. Masakit man ay tiniis ni Rosenda ang sakit at bighati ng kaniyang damdamin. Ayaw man niyang malayo kay Cruz pero hindi rin siya lubos na magiging masaya kung hinahabol pa rin siya ng kaniyang nakaraan. Sa loob ng mahabang biyahe ay muling narating ni Rosenda ang Butana at ngayon ay nakaluhod siya sa harapan ng kaniyang galit na ina. Makasalanan ka! Sambit ng reyna, sabay lumagapak ang pisngi ni Rosenda at kasabay nito ang pagbagsak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Umiibig ako, Reyna. Nagmamahal ako sa taong gusto ng puso ko. Reyna, hayaan mo akong maging malaya pakiusap. Hayaan mo akong sumaya at maging maligaya. Pagsusumamo niya ngunit ikinagalit lang ito ng husto ng Reyna. Isa kang prinsesa, Rosenda. Ang pagmamahal na gusto mo ay hindi maaari. May tungkulin ka sa palasyo at kailangan mong magpakasal sa lalaking royal at hindi sa basta-bastang lalaki lamang. Hindi siya lalaki lamang, Mama. Mahal ko siya. Katuwiran niya at muling lumalagapak ang kaniyang pisngi. Lapas tangan! Ikaw ang babaeng ginawa para maging pag-aari ng isang lalaki. Isang royal na lalaki at hindi para sa kung sino lamang, Rosenda. Ang pagkababae mo at ang buong pagkatao mo ay kailangan mong ibigay sa lalaking pinili ko para sa'yo. Hindi na ako karapat-dapat sa lalaking sinasabi mo, Ina. At anong ibig mong sabihin? Ang puso ko, ang pagkatao ko, ang pagkababae ko ay inalay ko na sa lalaking inilayo niyo sa akin. Isa kang taksil! Isa kang kahihiyan! Nanginginig sa galit na sambit ng Reyna at muli na namang lumagapak ang pisngi ni Rosenda. Ang kahalayan mo ay walang ibang dapat makaalam. Ano man ang gawin mo ay matutuloy ang kasal. Kung ganoon, Mama,
Anong silbi ng buhay ko? Wala nang silbi ang mabuhay pa. Sa iyong pa siya, para mo na akong kinitilan ng buhay. Para sa iyo rin ito, Rosenda. Ikulong ang prinsesa at huwag na hayaan siya'y makalabas hanggang sa araw ng kanyang kasal. Sambit ng reyna at lugmok na humikbi ang dalaga. Sa utos ng reyna ay kinulungan si Rosenda sa silid nito at ultimo ang araw ay hindi tumatama sa kaniyang balat at dinadalhan lang siya ng pagkain ng mga kasambahay. Habang sa kabilang banda naman ay lango sa alak si Cruz. Mag-isa siya sa kaniyang mansyon at walang direksyon ng buhay. Sa bawat napapadpad siya sa kusina ay naaalala niya ang bawat araw na kapiling niyang dalaga at kapwa sila masaya. Kapag pumapasok din siya sa kanyang silid, ay wala siyang ibang nakikita kundi ang mga ngiti ni Rosenda at ang maamo nitong muka. Maging ang bango nito ay naiiwan pa sa kumot at labis siyang nangungulila. Rosenda, mahal na mahal kita. Walang silbi ang buhay ko kapag wala ka. Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na sa bawat sandaling ipipikit ko ang aking mga mata. Ay ikaw ang aking nakikita, Rosenda. May magagawa ba ako para ibalik ka? May ibabalik ba kita? Tanong niya sa kanyang isipan, sabay lagok ng alak hanggang sa nakatulog siya sa sahig. Kinaumagahan pagising ni Cruz ay para siyang sinampal ng mabait na hangin at basta na lang siyang tumayo mula sa sahig at agad na may nabuong pa siya. Susunduin na kita, Rosenda. Iuuwi kita. Buong pa siya niyang sambit sa kanyang sarili at agad na naligo at nag-ayos ng kanyang mga gamit at lumipad papuntang Butana. Matapos ang mahabang biyahe ay narating na ni Cruz ang Butana. Sa bungad ng palasyo ay nakatayo siya at saktong may isang taga-silbi ang pabalik sa loob ng palasyo. Sandali! Awat ni Cruz ngunit nakaligtaan niyang hindi siya marunong sa lingwahe ng mga taga-Butana. Isa kang Tagalog? Isa kang Pilipino? Anong ginagawa ng isang Pilipino sa harap ng palasyo? Bagaman may diin ang tanong ng babae, ay pagkakataon nito para kay Cruz. Isa kang Pilipina? Kung ganon, anong pangalan mo? Pwede ko bang malaman? Kung may itatanong ka, ay itanong mo na. At hindi ako maaaring tumagal dito sa labas. Nandyan ba ang prinsesa? Pwede ko bang malaman ang kalagayan niya? O pwede mo ba akong tulungan para makausap siya? Pangako bibigyan kita ng malaking halaga, kapalit ng pagtulong mo sa akin. Alok niya at seryoso siyang tinitigan ng babae. Pilipino ka. Huwag mong sabihin ikaw ang minamahal ni Rosenda. At siya po ang minamahal ko. Manang, kahit konting kaalaman lang sana. Gusto kong malaman ang kalagayan niya. Taus-pusong sambit ni Cruz at nakikita ni Lea ang matinding pagmamahal ng binata sa kanyang alaga. Alam mo bang buhay ko ang kapalit kapag nakipag-usap ako sa'yo? Nawala ng kapatawaran ng kasalanan ko. Pero tutulungan kita, binata. Wala sa maayos na kalagayan ng prinsesa. At ilang araw na siyang hindi kumakain. At balak yata niyang matapos na lang ang kanyang buhay. Mahal ko si Rosenda. Kaya't itataya ko ang buhay ko makita lang siyang masaya. Kung gusto mong makita si Rosenda, bibigyan kita ng damit ko. Bawal akong magsilbi sa prinsesa sa ngayon. Maraming mga tauhan dito, kaya't hindi ka makikilala ng iba. Pumuslit ka sa silid niya at itakas mo siya. Sambit ni Lea at agad na nagkasundo ang dalawa. Kagaya ng sinabi, matagumpay na nabigyan ni Lea ng damit pambabae si Cruz. Sa kaniyang ayos ay walang nakakahalata sa kanya. Saktong papuntang kusina sana si Cruz nang makasalubong niyang isang babae at base sa itsura nito ay may mataas itong antas sa palasyo. Sandali! Sambit ng reyna at kabadong napatigil si Cruz at nilapitan siya ng babae. Rosenda Luzatungbian! Ibigay mo kay Rosenda ang pagkain. Utos ng reyna. Naintindihan ko. Sagot niya at yun lang ang tanging alam niya sa salita ng Zonka. Sinulyapan niya si Lea at batid ni Cruz na wala siyang maling naisagot base na rin sa ekspresyon ni Lea. Nang makalis ang reyna ay lumapit si Lea kay Cruz. Manang, ano bang sinabi niya? Dalhin mo raw ang pagkain kay Rosenda. Kunin mo ito sa kusina at umiwas kang makipag-usap sa iba, lalo na't wala kang alam sa salita rito.
Mag-ingat ka, binata. Habilin pa ni Lea at taus-pusong nagpasalamat si Cruz dito. Matagumpay na nakuha ni Cruz ang pagkain sa kusina at dahil sa gabay ni Lea ay agad niyang nakita ang silid ni Rosenda. Prinsesa, nandito na ang pagkain. Sambit ni Cruz sa labas ng pintuan. Kumunot ang noo ni Rosenda sa Tagalog na salitang kaniyang narinig. Walang ibang nakakapagsalita ng Tagalog doon kundi si Lea lamang. Pero bakit kakaiba ang boses nito ngayon? Pinaliit at parang pilit. Yaya, ikaw ba yan? Ibinalik ka ba ni Mama sa akin? Tanong niya. Buksan mong pintuan, prinsesa. Yaya, ayokong kumain. Pasensya ka na pero gusto kong mapag-isa. Ako ito, Rosenda. Buksan mong pintuan. Cruz? Maligayang wika ni Rosenda at muling nabuhay ang kaniyang puso. Dali-dali niyang binuksan ang pintuan at labis na tuwa ang kaniyang naramdaman matapos masilayang muli ang mukha ng kaniyang mahal. Cruz, nandito ka! Nandito ka nga! Dugtong niya, tsaka sinalubong ng mahigpit na yakap ang binata. Pasok ka! Dito tayo sa loob! Nang makapasok ng tuluyan si Cruz sa loob ng silid, ay walang pag-atubili niyang hinagka ng mga labi ng dalaga, ng kaydiin, at napakapusok, at ganoon din si Rosenda. I miss you, Rosenda. I miss you so much. Sambit ni Cruz at muling hinagkan ang labi ng dalaga. Cruz, bakit ka nandito? Hindi ka dapat nandito. Alam mo bang mapanganib ito para sa'yo? Maaari kang kitilan ng buhay dito, Cruz. I know, pero wala akong pakailang basta't ang mahalaga ay muli kitang nakita at nandito ako para kunin ka. Sasama ka ba sa akin, Rosenda? Itutuloy natin ang kasal at magpapakalayo-layo tayo. At kung kailangan nating magpalipat-lipat ng bansa, wag lang nila tayong matuntun, ay gagawin ko. Yun ay kung sasama ka sa akin. Sasama ako, Cruz. Sasama ako sa'yo. Kung ganun, tara na. Sa puntong yun, ay nagmadali ang dalawa na lumabas sa silid ngunit sakto namang dumating ang Reyna. Sandali! Saan ka pupunta, Rosenda? Saan kayo pupunta ng utusan? Mariing sambit ng Reyna at napilitang humarap ang dalawa sa Reyna. Ina, gusto ko lang maglakad-lakad sana. Mabuti kung ganun, Rosenda. Tanggap mo na ba ngayong pagpapakasal sa isang royal? Opo, Ina. Mabuti. Ikaw, utusan. Bakit palagi kang nakayuko? Humarap ka sa akin, utusan. Tingnan mo ako sa mga mata. Utos ng Reyna ngunit hindi nag-angat ng ulo si Cruz. Sundin mo ang utos ko, utusan! Alam ni Cruz na wala siyang kawala, kaya't inangat niya ang kaniyang muka. Pinalambot niya ang kaniyang ekspresyon upang maging isang babae sa paningin ng Reyna. Ngunit nagtama ang kanilang mga mata ng Heneral na kasalukuyang kasama ng Reyna. Isang tagalabas! Sigaw ng General at maagap na hinawakan ni Cruz ang kamay ni Rosenda at sabay silang tumakbo. Dakpi ng mapangahas na panauhin at iharap sa akin! Galit na utos ng Reyna at agad na kumilos ang lahat ng mga tauhan, babae man o lalaki, sa loob ng palasyo. Masyadong maliit ang mundo para kay Cruz at Rosenda dahil halos lahat ng mga tauhan ay sila'y habol. Nang marating ang matayog na tarangkahan ng palasyo, ay nakaabang na sa kanilang mga kawal, kaya't napatigil sina Rosenda at Cruz. Inilibot nila ang kanilang paningin at napagtanto nilang wala na silang matatakbuhan at kasabay nito ang pagdama ng matigas na kamao sa mukha ni Cruz at mabigat siyang bumagsak sa lupa. Akmang babangon pa sana siya ngunit may isang matulis na bagay ang nakatutok sa kaniyang noo. Kunin ang prinsesa! Utos ng Reyna at kinaladkad ng mga tauhan si Rosenda palayo kay Cruz. Ina, maawa ka! Maawa ka sa kanya, ina! Pagmamakaawa ni Rosenda, ngunit matulis lang siyang tinitignan ng Reyna. Mapusok kang anak at alam mo kung anong kaparusahan niya. Huwag mo kong sisihin ang pag-ibig mo at ang sutil mong pusong nagsadlak sa kanya sa kanyang katapusan. Bigkas ng Reyna at malakas na kumawala si Rosenda mula sa mga kamay ng mga kawal at lumuhod sa harapan ng ina. Ina, magpapakasal na ako sa kahit sinong lalaking gusto mo. Pakawalan mo lang siya.
Hagulhol ni Rosenda ngunit iniwan lang siya ng kaniyang ina. Ina! Maawa ka! Ina! Mahal ko siya! Sigaw ni Rosenda ng buong puso. Baka sakaling maabot niya ang awa ng kaniyang ina. Subalit ni paglingon ay hindi nito ginawa at lumapit lang ito sa ngayon ay nakaluhod na si Cruz. Leia! Tawag ng Reyna sa yaya ni Rosenda at lumapit naman ito. Ano po iyon, Reyna? May nais akong sabihin at may nais akong sagot mula sa binatang ito. Gusto kong iparating mo sa kanya ang gusto kong iparating. Wika ng Reyna at nagsimula ng magsalita sa sarili nitong wika. Alam mo bang kamatayan ang kapalit sa iyong katapangan? Gaano mo ba kamahal ang anak ko para isugal mo ang iyong buhay? Handa ka bang mamatay para lang sa isang pagmamahal? Iyan ang sabi ng Reyna binata at gusto niya ng kasagutan mo. Ang pagmamahal ko sa kanya ay parang kalayaan. Ang pagmamahal niya ay ang buhay ko. At kung mawawala man siya ay para akong nawala ng kalayaan at buhay. At kung aalisin niyo ako ng buhay, handa akong mamatay. Sambit ni Cruz at agad itong ipinaintindi ni Leia sa Reyna. Nang marinig ang sagot ng binata ay naantig ang puso niyang Reyna. Naalala niya noong dalaga pa siya ay ang kalayaan din ng magmahal ang nais niya ngunit wala siyang nagawa at nabuhay sa isang kasal na kailanman ay walang pagmamahala. Gayunpaman, bagaman tamang damdamin ay mali pa rin ang kanilang pagmamahalan. Tumalikod ang Reyna at tumingin sa kanyang umiiyak na anak bago bumuo ng pasya. Patayin ang binata! Utos ng Reyna at nanlaki ang mga mata ni Rosenda sa utos nito. Hindi maaari! Sigaw ni Rosenda at malakas na tinulak ang mga utusan at kumaripas ng takbo kay Cruz sabay niyakap ito ng mahigpit. Natigil ang general at hindi na ituloy ang pagkitil sa buhay ng binata at maging siya ay naawa sa pagmamahala ng dalawa. May mga mahal din siya sa buhay kaya't nararamdaman niya ang hirap at bighati ng dalawa. Anong ginagawa mo, Rosenda? Gustong mamatay ng lalaking yan para sa'yo, kaya't hayaan mo siyang mamatay. Ayoko, ina. Kung tatanggalin niyo ang kanyang buhay, hinihiling ko na patayin niyo na rin ako. Prinsesa! Saway ng general at naawa sa dalawa, kaya't lumingon siya sa Reyna. Reyna, baka pwedeng hayaan natin sila. Hiling ng general at muling lumapit ang Reyna sa dalawa. Ang mga mata nito ay may kaunting luha at ang mga titig nito ay nabibiyak din ang kanyang puso sa pagmamahalang kaniyang nakikita sa dalawa. Minsan sa kaniyang buhay ay nagmahal na rin siya ngunit wala siyang pagkakataon na makasama ang lalaking yon. Ni minsan ang kanyang ina ay hindi siya binigyan ng layang magmahal. Talaga bang mahal mo ang lalaking yan, Rosenda? Higit kanino man, ina. Mahal ko siya. Handa mo bang talikuran ng lahat? Ang pagiging prinsesa mo, ang palasyo mo? Opo, ina. Handa kong bitawan ng lahat. Handa ka bang kalimutan ako? Hindi kita kakalimutan, ina. Magmamahal lang ako ng totoo pero hindi ako mawawala ng ina. Sagot ni Rosenda at tuluyang naluha ang Reyna. Sige, hahayaan kitang lumabas ng palasyo. Papayagan kitang magmahal. Walang nagawa ang ina para sa akin noon at bilang ina mo, ito lang ang magagawa ko para sa'yo, ang ibigay ang kalayaan mo. Sa oras na ito, hindi ka na prinsesa. Wala ka ng kahit anong karapatan sa palasyong ito. At kung babalik ka man balang araw itatanggapin kita bilang bisita at hindi bilang prinsesa. Simula sa araw na ito, malaya ka na. Deklara ng Reyna na ikinatuwa ni Rosenda at ng lahat at ibinaling nito ang tingin kay Cruz at muli na naman itong nagsalita ng kanyang sariling lingwahe. Ang sabi ng Reyna, malaya na kayong magmahalan. Pinapaubahan niya na sayo ang kanyang anak. Pero may isa lang siyang hiling. Ipasyal mo daw dito sa buta ng mga magiging apo niya. Wika ni Leia at laking tuwa ang gumuhit sa labi ni Cruz at ganoon din kay Rosenda. Makakaasa ka po, Reyna. Hindi ko ipagkakait ang mga apo mo sayo at maging ang anak mo. Sagot ni Cruz na may buong saya ang kaniyang puso. Nang matapos ang pagsubok sa buhay
Nina Cruz at Rosenda ay umalis sila ng Butan na may saya dalang basbas ng Reyna. Sa araw na rin yon ay hindi na prinsesa si Rosenda, kundi isang ordinaryong tao lamang. Nang makabalik sa Pilipinas ang dalawa, ay itinuloy nila ang kanilang naudlot na kasal. At sa muli ay nandoon sina Kesha at Tinay upang saksihan ang dalawang puso ng dalawa na may matinding pagmamahalan. At ngayon ay kasalukuyang magkaharap ang dalawa sa altar. Cruz Falcon, tinatanggap mo ba si Rosenda Magdiwa bilang iyong magiging kabiyak sa hirap at ginhawa? Tinatanggap ko po, Father. Rosenda Magdiwa, tinatanggap mo ba si Cruz Falcon bilang iyong kabiyak sa hirap man o sa ginhawa? Tinatanggap ko po, Father. Kung ganon, Cruz Falcon at Rosenda Magdiwa, kayo'y pinuproklama ko bilang isang ganap na mag-asawa. Cruz Falcon, you may kiss the bride. Sambit ng pari at agarang siniil ni Cruz ng isang halik ang labi ng kaniyang asawa. Matapos ang halik ay napuno ng palakpakan ng buong simbahan at lahat ay naging masaya sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Matapos ang matagumpay na kasal ay umalis papuntang Europa ang dalawa para sa kanilang honeymoon at doon nagsimulang buuhin ang kanilang buhay. Makalipas ang mga buwan ay agad na nagbunga ang pagmamahal ng dalawa. Pinagbuntis ni Rosenda ang kambal niyang anak kay Cruz at sa wakas, nakabuo sila ng matibay na pamilya. Dumaan pa ang mga taon, ay 5 taong gulang na ang kanilang anak na si Crea at Casimir. At kasalukuyang naglalaro ang mga ito sa hardin. Akin na nga yan, Crea. Bakit mo kinukuha ay akin yan? Ang sama talaga ng ugali mo, Casimir. Reklamo ni Crea sa kapatid na lalaki. Hindi masama ang ugali ko. Ikaw ang masama eh. Hindi ka kasi kamukha ni Mommy. Anong hindi? Kamukha ko kaya si Mommy. Hindi. Kami yung magkamukha kasi ampun ka lang. Panunuya ni Casimir at umiyak na tumatakbo si Crea sa kaniyang ama. Baby, why are you crying? Saad ni Cruz at binuhat ang anak. Si Casimir kasi daddy sabi niya hindi ako kamukha si Mommy. Ang ganda-ganda ni Mommy eh. Gusto ko maging kamukha ni Mommy. Sumbong nito at panay pa rin sa pag-iyak. Kamukha ka naman ni Mommy mo ah. Princess ko nga kayong dalawa eh. Sabi ni Casimir ampun daw ako eh. Ampun ba ako, daddy? Anong ampon? Paano magiging ampon? Kambal kayong dalawa. Casimir, halika dito. Sigaw ni Cruz sa panganay na anak at pasaway itong lumapit. Yes po, daddy. Anong sinabi mo kay Crea? Sabi ko ampun siya. Sagot ng batang si Casimir at biglang nagbago ang pasaway nitong mukha ng kinuha ni Rosenda, ang hanger. Anong sabi mo, Casimir? Kalmado pero mariing tanong ni Rosenda at mabilisang nagtago si Casimir sa likod ng ama at agaran itong umiyak. Hindi pa nga kita pinapalo, umiiyak ka na agad? Huwag kang magtago sa ama mo. Baka hindi mo alam takot din ng papa mo sa akin. Huwag kayong magkampihan. Anong sabi mo sa kapatid mo, Casimir? Biro lang naman mama eh. Sabi ko ampun siya pero biro lang naman mama eh. Hindi ako uulit, promise mama. Hagulhol ng bata. Mama, wag mo na siyang palo. Hindi ako galit. Kawawa pet niya mama eh. Wag mo na siyang palo, please. Pagmamakaawa ni Crea at ibinaba ni Rosenda ang hawak niyang hanger. Tsaka binuhat ang anak niyang si Casimir. Bakit? Kailan ko ba kayo pinalo? Hindi ko pa kayo napapalo ah. Casimir, huwag magbiro ng ganun sa kapatid mo. Naintindihan mo? Opo, mama. Punta na ba tayo kay Lola? Tanong ng bata at nagkatitigan ang mag-asawa at tumango si Cruz bilang pagpayag. Panahon na rin siguro para bumalik ng Butan. Sambit ni Cruz at bitbit ang kanilang anak ay bumalik sila ng Butan. Sa kanilang pagbabalik sa Butan bilang mga bisita ay sabik na nakilala ng Reyna ang dalawang makukulit niyang apo na walang ibang alam kundi ang laruin at guluhin ang kaniyang buhok. Nang mapagod ng dalawang bata sa kakakulit sa kanilang lola, ay mahimbing na natulog ang mga ito at ngayon ay kasalukuyang magkaharap ang Reyna at si Rosenda. Anak, wala ka bang pinagsisisihan sa iyong pasya? Tanong ng Reyna at umiling si Rosenda.
Meron akong asawang mabait at hindi ako pinapabayaan, ina. At habang tinitignan ko ang 3 bituin ng buhay ko, ay wala akong makapang pagsisisi sa puso ko at puro lang saya. Masaya, ina, at salamat at hinayaan mo akong maging masaya. Sambit ni Rosenda at walang mapagsidla ng kasiyahan ng Reyna sa narinig na sagot mula sa anak. Minsan, sa buhay ay kailangan natin ng lakas ng loob at tapang upang maging masaya at malaya, kagaya ng ginawa ni Rosenda at Cruz para sa kanilang pag-ibig. Dahil ang kasiyahan ng buhay ay wala sa marangyang bagay. Dahil dito sa mundo, ang pagmamahal lang ang siyang kailangan mo para maging masaya at malaya. Hindi masamang lumaban, basta't ito ang tama at nais ng iyong puso. Wakas! Magandang tanghali po sa inyong lahat at isa na namang kwento ng pagmamahalan ang ating natapos ngayong araw. Shoutout muna tayo kay Ma'am Jingjing Juyad. Ang ganda ng story po, I like it. From Buenavista, Agusan del Norte. More story pa. Good afternoon, Miss Siren. A beautiful love story. Lagi akong nakikinig habang nananahi from Bulacan, Bulacan. Shoutout sa iyo, Ma'am Josefina Salvador. Ganda ng kwento, Miss Siren. Silent listener niyo ako. Bihira ako makapag-comment kasi lagi lang nasa bulsa ang sipi ko habang nagtatrabaho. Sana madinig ko rin ang shoutout niyo sa name ko. Lovely Rodriguez po, from Hong Kong. Shoutout sa iyo, Ma'am Lovely, dyan sa Hong Kong. Thanks, Miss Siren, pa-shoutout po. Araw-araw akong nakikinig ng mga storya mo po habang nagluluto ako. Pang-alis stress din bilang OFW dito sa UAE. More stories to come, God bless po. Shoutout sa iyo, Ma'am John De Jesus. Shoutout from Santa Maria, Bulacan. Lagi po akong nanunood ng story nyo habang nananahi po ako. Shoutout sa iyo, Ma'am Angelina Barbado. So inspiring love story, Miss Siren. Love your advice too. God bless you all. Shoutout, Miss Siren, listening from Vancouver, Canada. Coming from Ma'am Agnes Imbalsado. Love na love ko ang iyong kwento, lalo na ngayong pag-deliver ng story. Sana mabati mo ako dito sa programa mo. Hello at shoutout sa iyo, Ma'am Hilda Castro Verde. Magandang hapon po sa Pinas, Ma'am Siren. Labis akong nalibang sa mga kwento mo at salamat sa puro magagandang story at nakakaantig puso sa araw-araw na free ko. Sa loob ng 3 weeks, hindi ko nakakaligtaang makinig sa mga kwento mo. Lalo pang lumawig ang Tales of Siren. Laging nakasubaybay, J.R. Oliveros of Bremen, Germany. Thanks lagi sa mga Tales of Siren. Hi po, Ma'am. I always listening your story habang nagwo-work po ako. I like your voice and stories. Pa-shoutout naman po from Saudi Yanbu po. Coming from Ma'am Sanatra Mamalintaw. Shoutout sa iyo dyan sa Saudi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa mang panig ng mundo. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.